Welcome sa Tagalog Fanfiction Series. Huwag sanang kalimutan mag-subscribe for more updates sa kwentong ito. Hay nako, nakakainggit naman kayo. Puro higanteng mga players ang mga nakuha niyong mga syota. Piyak niya matapos ihayag ni Ace na binabawi nito ang kanyang mga sinumpaang prinsipyo. It's because na in love ako talaga kay Ryan. I think, may pagkakataon sa buhay natin na dapat nating isuko ang ating prinsipyo lalo na at sangkot ang ating mga puso. Yan ang tama, Isa. Akala mo kasi sa lahat ng pagkakataon, pwede yang pinaniniwalaan mo. Agree kami na in so many instances, pwede na tayong pumatay ng mga men. But, still, may mga kahinaan tayo na nakadepende sa kanila. Correct ka dyan, Liz. Ang nakakalungkot nga lang maswerte kayo ni Asa, dahil may mga boyfriend na kayo. Samantalang kami ni JK, still available. Sabi ni Chrissy, may manliligaw naman sa inyo. Kaya lang mapili kayo masyado. Hay, oo nga, mapili tayo JK. Kaya pala mga varsity players lang naman na nagtatangkaran ang mga boyfriends nila. Kasi hindi sila mapili, nandidilat ang mga matang react ni Chrissy. Oo nga, tayo kaya ay magkakaroon ng matangkad na boyfriend. Sabi naman ni JK. Kung sa bagay, may care naman sa iyo yung classmate nating si Eddie Boy, di ba? Panaya nga ang hingi ng tip noon sa akin. Kung pwede ka raw bang ligawan. Saad naman ni Chrissy kay JK. Utang na loob. Wish ko lang huwag na siyang mag-try no. React niya. Bakit naman? Mabait naman si Eddie Boy. Wika ni Esa. Oo nga, mabait talaga yun. Susog, ni Chrissy. Talaga sobrang bait. Sabi rin ni Liz. Oh, ano pang kasunod ng nga mabait na sinasabi ninyo? Nakataas ang mga kilay na bansol niya sa tatlo. Mabait, basta mabait. O sige mabait tapos. Sabay-sabay na napabunghalit ng tawa ang tatlo. Pati siya ay nahawa na sa katatawa. Kasalukuyan silang iniayhit ng tawa nang may biglang lumapit sa kanila. Hi, si Eddie Boy. Tatap ang bibig na bulalas ni Chrissy. Kanina ka pa dyan. Humiling ang lalaki. Kara-rating ko lang. Tinakaba mo naman kami. Para kang nuno sa punso na bigla na lab sumusulpot. Napangiwi siya. Piping nakaligwak. Ilong napisat. Mga matang madilat pa sa flashlight. Bansot. Medyo mataba at medyo ozly ang tiyan. Iyon ang physical na katangian ni Eddie Boy. Ayaw naman niyang mag-judge ng kapwa pero siguro naman, may karapatan ang isang katulad niya na mangarap ng isang gwapo at matangkad na boyfriend. Huwag naman ito, please. May kailangan ka Eddie Boy. Si Liz ang kumausap rito. Yayain ko sana kayong magmeriendang lahat. Hay, busog kami. Sagot ni JK. Hindi pa tayo kumakain ng lunch Kumakalam na nga ang sikmura ko. Ika ni Chrissy pero pinandilatan niya ito. Kakakain lang natin, di ba? Mariing wika niya kay Chrissy. Kanina pa kaya yun? Pasimpleng tumalikod siya kay Chrissy sabay kurot sa tagiliran nito. Kaya napasigaw siya ng array. Hindi pala kayo kumakain lahat, hali kayo. Blow out ko kayo. Nagbibiro lang si Chrissy, honest, busog kami, at saka on diet kaming apat. Sagot ulit ni JK kaya napakamot ng ulo si Eddie Boy. Kung gano'n na lang, Jacqueline, pwede ka bang ihatid mamaya? Dala ko kasi ang car ni Daddy. Napadighay siyang bigla. Anak ng tinapa. Hindi ko ito gusto, okay na lang sa akin ang mag-commute. Sabi niya sa isip niya. Nag-iisip ka ba kung magpapahatid ka sa akin o hindi? Huwag ka nang mag-isip pa Jacqueline. Ayaw mo iyon. Malilibre ka sa pamasahe. O ganon. Ang saya-saya mo naman Eddie Boy. Nihampas niya ang lalaki sa braso habang abot-tay nga ang ngiti niya. Ngiting aso nga lang. Mas mapangasar pala ang makong na ito. Akala niya ay feel niya ito. Grabe, hindi niya kinaya ang lakas ng loob nito. Puti man lang kung maganda ang car nito. Kung hindi pa niya alam, car na binubukbok ang dala nito, may kalakalawang na sa body. Masaya ka ba? Kung ganon payag ka na. Biglang yumarko ang mga kilay niya at naglaho ang kanya mga ngiti. Hindi, malakas na bulyon niya kay Eddie. Nang inig ang baba nito, napatulala at napawrong. At saka parang pusa na sukol na nagmamadaling umalis. Ay tiklop, tinatakot mo naman yung tao JK.
Buti na yung nagkakaintindihan na kami habang maaga. At nang hindi na siya maghirap pa. Tapos biglang naghagak-hika na naman ang tatlo. O ano kayo ngayon dyan? Mabait. Ano pa? Mabait pa. Natatawang antag niya. Masaya kayo. Matitiis ninyo akong ipamigay sa lalaking iyon. Magpipikles na lang ako. Why not hook another player? Para basketball player din ang maging boyfriend mo. Kayo ni Chrissy, maghuhok. At bakit ako maghuhok? Hindi pa dapat ako ang mahok nila. Teka, ay rito nga natin ang dalawang ito kina Simon at Donian. Si JK na lang. Huwag ninyo akong idamay at dudumi lang ang isip ko. Sabi ni Chrissy, dahil sa oversized mong boobs. Ano pa nga ba? React ni Chrissy. Bakit ba, masyado kang insecure dyan sa boobs mo? Asset mo nga yan. Asset ka dyan, feeling ko, lahat ng guys na nakatingin sa akin, ito lang ang gusto. Sagot niya kay Liz, sobra ka naman. Wika ni Liz, ano naman ang magagawa mo kung tumubo ng ganyan yan? Sabi ni Asia, sana may sabon na pampaliit, yung pagpinahid mo ay iimpes na ito. Hiling na sabi ni Chrissy, magpapayat ka na lang parang si Palito, baka lumiit pa iyan. Wika naman ni Liz, kakainggit ka nga, sana ako madagdagan din. Konti lang sa akin. Wika ni JK, baka naman maging papaya na yan kapag pinadagdagan mo pa. JK, malaki rin yang sayo. Saad ni Aisha kay JK. Teka, bakit ba sa boobs tayo na uwi? Ang usapan natin boyfriend ang concern natin. If I were you JK, gawin mong prospect si Simon. Anya ni Chrissy, kabi-kab ilaan ang girlfriend noon. Sagot ni JK, akala ko ba walang girlfriend yun? Nagkakamali ka Chrissy, wala talaga siyang girlfriend. Kasi hindi matukoy ng mga kasama niya kung sino ba talaga ang girlfriend niya. Sa dami, sobrang feeling playboy ang isang iyon. Talagang ganoon ang ibang lalaki, select and choose the best ang motto. Di bale na lang, wala akong planong magpa-select sa kanya. Pero alam mo JK, pag si Simon ang naging boyfriend mo, sikat ka. Mas asama pa ako sa listahan ng mga babaeng pinaluhan niya. Di bali na lang, maghahanap na lang ako ng di matangkad. Si Eddie Boy na lang. Pirong sabi ni Chrissy, tatalo na lang ako sa Ilog Pasig. At nagtawanan naman ulit ang apat. In the next day, papasok siya ng umagang iyon nang madaanan niya si Simon de la Torre. Pinagkakaguluhan ito ng mga babae para magpapirma ng autograph. Napatingin ito sa kanya nang makita siya. At nag-wave ng kamay. Pero nakakapagtakang hindi niya ito pinansin. Bakit nga ba? Dati naman nakikipaglabasan siya ng gilagad dito. Bakit bigla yata siyang naging deadma? Sa isip ni Simon. At patuloy lang na naglalakad si JK. Care ko ba? Bakit ba ako nahihiya? Pakialam ko ba sa kanya? Sabi niya sa isip niya. Bigla siyang nagkaroon ng grudge kay Simon gayong wala naman itong ginagawang masama sa kanya. Habang papalapit siya sa school building ay panay ang isip niya kung bakit nga ba niya ginaganito si Simon ngayon. Wag mo nga siyang isipin at baka ma-develop pa ako sa playboy na yon. Sermon niya sa isip niya. Uy, bakit hindi ka na Ma'am Ansen? Muntik na siyang masabsab sa tapik nito sa balikat na ibinigay sa kanya ni Simon. Ang bigat ng kamay mo ha. Kung mad-apa kaya ako, pagrereklamo niyang sabi sa lalaki. Di itatayo kita. Problema ba yon? Ngiti niyang sabi kay JK. Mauna na ako sa iyo. Baka malate ako sa klase ko. Uy, bakit ba ang sangit mo ngayon? Hindi ka naman dating ganyan. Dati yon, ngayon ganito na ako. Bakit? Basta huwag kang makulit. Pinilisan niya ang lakad at walang lingon-lingon na pumasok sa kanilang school building. Napakamot ng ulo si Simon, takang-taka sa inasal ni JK. Ito pa naman ang pinaka-friendly at palabati sa magkakaibigan, bakit biglang-biglang naging isnabera ito? Ang mga babae talaga, parang weather. Iba-iba ng takbo ng isip. Ngiti niyang sabi at bigla niyang naisip, masarap kayang magkanobye ng isang friend na bungisngis na tulad ni JK. Ano kaya at sabo kanya ang babaeng ito, katuwaan lang. Anyway, wala naman talaga siyang commitment pa sa kahit na sinong babae. Pero nagdadalawang isip siya, baka magalit sa kanya ang tatlo niyang kaibigan. Unless tototohanan niya si JK.
May itsura naman siya. Cute, palabati, maraming kaibigan. Ito ang pinakamakausap sa apat. Pero nakahanda na ba siya sa isang seryosong commitment? Hindi pa yata. Parang hindi pa niya kayang magseryoso ng girlfriend. Sa sobrang busy ng schedule niya sa basketball. Baka mapabayaan lang niya ito. Kaya puro walang commitment ang mga relasyon niya ngayon. Parang MU na wala talagang involved na damdamin. Paano niya ay ha-handle si JK kung sakali? Nang hahaba ang nguso niya gayong nasa classroom na siya. Wala siyang kakibo-kibo. Bagay na ipinagtaka ng tatlong bruha sa kanyang tabi. Bakit? Ano't natalian yata ang dila mo ngayon? Oo nga, parang kakaiba. Hindi ka maingay ngayon, JK. Hindi siya kumibo. Sa halip umirap lang siya. Hindi talaga niyang magawang kumibo dahil hanggang ngayon ay nagtataka siya sa kanyang sarili. Kung bakit ba niya nagawang snub in si Simon? Kayong wala naman ginagawang masama iyong tao. Dati naman niyang kabatian ito nahahampas pa nga niya sa braso kapag nagbibiruan sila. Ano't bigla niyang dinedma ito? May dahilan iyon. Hindi pwedeng wala. At iyon ang gusto niyang matukoy sa kanyang sarili. Ano ang nagtulak sa kanya para baliwalain si Simon? Naaapektuhan ba siya sa panunukso ng mga kaibigan niya? Tukso lang naman iyon. At saka wala pa namang ginagawang hakbang ang lalaki. Hindi naman nang liligaw iyon. Pinabati lang siya at humahabol pa sa kanya minsan. Tapos para pa siyang nagmamalaki na iiwanan lang niya ang lalaki. Samantalang iyong mga babaeng inabutan niya kanina. Nagkakagulo para magpapirma ng autograph sa kanya. Abay dapat nga yan maging proud siya. Isipin mong kinakawayan siya gayong hindi naman siya lumalapit rito. Ano nga ba ang reason? Dapat malaman niya. Lunch break nila. Tinaman ni Liz ang noo ni Jacqueline. Wala namang lagnat ang isang ito. Bakit kaya ayaw nitong kumibo? Baka nabawasan ang dila. Sabi naman ni Aisha. Tumigil nga kayo. Masama bang manahimik? React niya. Pumiyok din sa wakas. Kala ko talagang wala ng boses. Sabi ni naman ni Chrissy. Nakakapanibago ka. Sa totoo lang. Sabi ni Liz. Wala lang ito, konting bad trip lang. Na bad trip ka kanino? Sa sarili ko lang, walang iba. Gutom lang yan sa palagay ko. Kumain ka. Sabi ni Liz. Sa isang fast food doon. Ay araw-araw silang kumakain ay bahagi na ng buhay nila ang hamburger, spaghetti, chicken, pizza pero parang hindi sila nagsasawa. Papasok pa lang sila sa fast food restaurant na iyon at may bumati na sa kanila. Talaga nga naman kung minsan. Ang hirap intindihin ng sarili. Si Simon ang bumati, kasama si Donald. Diretsyong lumapit doon ang tatlo at napasunod siya. Pero hindi siya tumitingin kay Simon. Gayon din kay Donald. Bakit naririto kayo? I thought, may practice kayo. Yuzisa ni Aisha. Nagugutom na kami. Ayaw pang kumain ng dalawa kaya iniwan na lang namin. Dito na kayo sa table namin para may kasalo kaming magaganda. Wika ni Donald. Oo nga. Hi Jacqueline, bakit very silent ka ngayon? Tanong ni Simon. Nambati pa. Ayoko na nga siyang pansinin. Gutom kasi ako. Mapakla ang ngiting tugon niya. Order na tayo ng pagkain, wika ni Chrissy. Sinong o-order ng pagkain natin? Tanong ni Liz. Ako na lang, ilista ninyo ang order ninyo at baka makalimutan ko, sabi ni Jacqueline. Nagsiupo na ang tatlo, nagsipaglista ng order at saka iniabot sa kanya. Hahakbang na siya nang tumayo si Simon. Sasamahan na kita, nabigla si Jacqueline. Pero ano pa ang magagawa niya? Alangan namang magbago pa siya ng isip kung kaya't dumiretso na siya sa counter. Nang nag-o-order na siya ay tumabi sa kanya si Simon. Nang magbabayad siya ng bill ay tinabig nito ang kamay niya at nag-abot ng 500 pesos sa kahera. Sagot ko na ito Jacqueline. Bakit? Birthday mo ba? Hindi. Basta trip ko lang manglibre ngayon. Hindi tumatawang nagbaba siya ng tingin. 2 tray ang nilagyan ng order nila at tinulungan siya ni Simon na magdala ng isa. Sa table ay tabi-tabing nakaupo sina Chrissy, Liz at Aisha sa kabilang side. Sa kabilang side ay si Donald at 2 bakanteng silya. Natural mapapaupo siya sa tabi ni Simon. Ano mang iwas ang gawin niya ay ito ang makakatabi niya. Saan mo gustong maupo? Sa gitna o sa tabi?
Tanong nito. Sa tabi na lang. Malamig na tugon niya. Siyempre, dahil masikip ang lugar at halos dikit-dikit ang upuan. Kitgitan sila sa pagkakaupo. Kahit na umusog siya, mabubunggo naman niya ang taong nakaupo sa katabing mesa. So, wala siyang nagawa kundi ang maupo. At magitgit sa tabi ni Simon. Pati mga braso nila ay nagkakakiskisan. At nakakapagtaka, bakit para siyang naga-ground sa tuwing mapapadikit siya kay Simon. May kuryente ba sa katawan ng lalaking ito? At saka ang init ng balat nito. Pero ibang klaseng init. Hindi nakakapaso. Pagkus, nakakakiliti. Ano't ang init na iyon ay tila nanunulay sa buong katawan niya. Na nagdulot ng kakaibang sensasyon. Nararattle siya at hindi mapakali. Ano ba itong nangyayari sa kanya? Mukhang kakaiba na talaga. Para siyang nanununo sa punso. Abay baka naman ginagayuma siya nitong si Simon. Napatingin siya ng hindi oras dito. Yung tinging nakitengala ka dahil ang laking tao ng katabi mo. Bakit mo ako tinitingnan? Tanong ni Simon na nagkataong nahuli ang pagtingin niya rito. Na nasisikipan kasi ako. Pwedeng umusog ka ng konti, Donald. Umusog si Donald, at saka umusog si Simon. Nagkaroon na ng puwang sa pagitan nila pero walang nabago. Nagkakakiskisan pa rin ang mga braso nila. Hindi na nga lang git-git. Grabe namang pakiramdam. Ito, bakit ba siya nagugulo ng ganito? Hindi siya mapakali. Ang dibdib niya ay bigla na lang dumagundong. Bigla na lang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi masarap sa pakiramdam. Sa totoo lang, nagugulo ako. Bakit hindi ka kumakain? Kuna ni Simon sa kanya. Nagpapahinga lang ako ng konti. Medyo napagod yata ako. Kain ka na. Hindi tuloy ako makakain. Naiisip kita. Nanlaki ang mga mata niya. Shock na shock siya sa narinig. Maging ang tatlong kaibigan na kaharap niya ay napamulagat. Anong koneksyon ko sa hindi mo pagkain? Hindi ko naman hawak ang pagkain mo. Basta kumain ka na. Please lang. Kahit na hindi mo ako pilitin ay talaga namang kakain ako no. Ako pa. Hinawakan niya ang hamburger at kumagat ng malaki. Gutom talaga ako. Sa totoo lang. Aniyan niya habang ngumunguya. Halata ko nga, wika ni Chrissy. Siya nga pala, manood kayo ng game sa Saturday. Sa Araneta Coliseum ulit gaganapin. Bale second game ninyo ito ano. Sana manalo uli kayo. Basta't nandoon kayo, tiyak na mananalo kami. Kayo yata ang inspirasyon namin. Kasama kami. Tanong ni Chrissy. Oo naman Chrissy. Si Donald ang sumagot. Wala naman kaming boyfriend na player. Bakit kami magiging inspirasyon? Inspiring naman talaga kayo. Sapat na ang mga beauty ninyo para kami ma-inspired. May beauty ba kami? Pirong tanong ni Jacqueline. Oo naman Jacqueline, cute ka nga. Si Simon ang sumagot. Kapuna-puna na talaga ang ginagawang pagpansin nito sa kanya, baka may iba ng dahilan. Kaya siguro biglang naiba ang kanyang reaksyon at pakikitungo kay Simon. May nararamdaman na siyang kakaiba at hindi lang niya matukoy kung ano. At hindi siya natutuwa sa nangyayaring ito sa kanya. Akala siguro nito, porket gwapo siya ay madali niya akong mahuhok. Lelong niyang panot. Actually, dinadaan lang niya sa malalaking kagat. Ang nararamdaman niyang kakaiba. Kakaibang kakaiba talaga dahil nararamdaman niyang nagugulo ang buong sistema niya. Nang matapos silang kumain at nagkayayaang magbalik na sa school ay siya ang unang-unang tumayo. Kanina pa siya nagdaranas ng ordeal dahil lang sa pagkakadikit ng mga siko nila ni Simon. Grabe, hindi ko ito kinaya. Hindi ka manunood ng practice nila ngayon. Bakit? Takang-takang OC sa ni Liz. Pinauuwi ako ng maaga ng mommy ko. May pupuntahan kami. Pagdadahilan niya, talaga bang iyan ang dahilan? Tanong ni Chrissy. Oo naman. Ano pa ba ang magiging dahilan ko? Baka may gusto ka lang iwasan, tanong ni Aisha. Wala kaya? Pagtanggi niyang sabi. Dalawa na lang pala kami ni Liz na manunood. Kasi si Chrissy, sa cheering ang punta. Sorry talaga mga friends. Hope you understand. Sige na nga, bahala ka. Ingat ka na lang, wika ni Liz. Thank you sa inyong lahat. Babo, ang totoo ay nagsinungaling lang siya. Wala naman siyang talagang pupuntahan. Ayaw lang niya talagang manood ng game at makita si Simon.
Sobrang kakaiba na itong nararamdaman niya sa tuwing nakikita niya ang lalaki. Iniisip tuloy na baka nga ginagayuman na siya ng makong na yun. Biglang-bigla siyang naging conscious sa lalaking iyon. Basta umiwas na lang siya. Mahirap na. Baka may plano ang unggoy na iyon na ibilang siya sa mga nobya niya. Nako, ang laking sakit ng ulo talaga kapag nagkanobyo ka ng isang lalaking katulad ni Simon. Pati yata ang poste na nakapalda ay liligawan ng lalaking iyon. Sobrang hilig sa girls. Hindi lang sila nagawang taluhin ni Chrissy kasi kaibigan sila ni Liz at ni Aisha na girlfriend naman ng mga friends nito na sina Ryan at Vincent. Hindi ko talaga gusto ang nangyayaring ito. Please lang po, mabigat sa dibdib. Ano ba ang nangyayari kay Jacqueline? Biglang-bigla na lang naging silent in the night. Ewan nga ba sa babaeng iyon? Hindi ko rin magets ang drama. Nakakapagtaka, talaga. Kasi sobrang kalog yun sa aming apat. Notice ko nga, tahimik siya ngayong maghapon. Parang may problema. Nagkaka-problema ba ang babaeng iyon? Baka naman in love na nagdadalaga. Napahigik ang tatlong friends ni Jacqueline. Siya ay tahimik lang na nakikinig pero nagtanong na rin siya. Wala pa bang boyfriend yun? Nako, wala pa Simon. Silang dalawa ni Chrissy. Bakit? Interesado ka? Pumasa naman kaya ako? At bakit naman hindi? Basta ba serious ka? Bakit, pare? Balak mong ligawan si Jacqueline? Tanong ni Donald. Ang kaso baka nga hindi ako pumasa. Kung manloloko ka lang, tiyak na hindi nga. Pero kung seryoso ka, patunayan mo na totoo ang sinasabi mo, wika ni Ryan. Please lang pare, kung lolokohin mo lang si Jacqueline at ibibilang sa mga babaeng pinaluha mo. Spare her na lang sa listahan mo. Marami naman dyan. Oo nga. At saka humanda ka sa amin kapag pinaiyak mo si Jacqueline. Kahit malaki ka ay bubugbugin ka naming tatlo. Love na love talaga ninyo ang isa't isa ano? Tanong ni Vincent. Siyempre, friends forever yata kami. Hindi siya kumibo. Hindi niya kayang sagutin ang sinabi ni Ryan sa ngayon. Magulo pa rin ang isip niya at hindi sigurado sa talagang nararamdaman niya. Pero once na nagkaroon siya ng matapat na sagot, itutuloy niya ang planong panliligaw. Bahala na. Sa ngayon, pakikiramdaman muna niya ang sarili. Pero may nararamdaman na rin siyang kakaiba. Napupunan niya si Jacqueline. Isang palatandaan iyon na hindi na ordinaryong babae lang ito sa kanya ngayon. Gusto niyang mapalapit rito at makilala siya ng husto. At nang kinagabihan ay nagising si Jacqueline. Buhat sa pagkakatulog ng mga bandang 8:00 ng gabi. Ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataong makatulog ng maaga pagkagaling sa school. Kumain siya ng hapunan. Naligo at saka nagbukas ng kanyang computer. Matagal-tagal na rin siyang hindi nakikipag-chat. Dahil gabi na siyang laging nakakauwi. Dahil sa pagod ay natutulog na siya kaagad. Nag-login siya sa Yahoo Messenger sa username na Chinita. Nang makapasok siya ay lumabas ang mga online friends at mga chatmates niya ng mga oras na iyon. 3 ang naka-online. 2 babae at 1 lalaki. Nang bigla na lang may nag-private message sa kanya na ang username ay Tolgay. Napakunot-noo siya. Sino ito? Na-curious siya at nakipagpalitan siya ng mensahe sa nasabing chatmate. Namalaya na lamang niya ang sarili, na nakikipag-chat ng private message kay Tolgay. Nag-enjoy siya sa pakikipag-chat rito. Hindi kasi siya bulgar. Hindi presko. Mukhang prim and proper dahil maingat ito sa pagsisend ng message. Nakakabilib. Pero kailangan na niyang mag-sign out. Dahil may pasok pa siya. Kinabukasan sa school ay kinuwento niya sa mga kaibigan niya ang tungkol sa ka-chatmate. Ryan Domingo. Cute ng name niya, no? Oo nga cute. Cute naman kaya sa personal, wika ni Liz. Di ko pa alam. Pero alam niyo, magaan kaagad ang loob ko sa kanya. Feel ko, mabait talaga siya sa personal, sagot ni Jacqueline. Mabait pa kaya siya kay Simon? Tanong ni Asa. Bakit naman nasanggit si Simon sa usapan? Kasi mabait naman siyang talaga, ba't di mo na siya care? Si Chrissy ang nagtanong. Mabait nga, filangerong playboy naman. Alam mo ba, nagtapat siya sa amin kagabi. Excited na pagbabalitin ni Liz. Na ano, gusto ka rin niyang ligawan. Kaya lang takot siya, baka raw big one mo, diretsyong sabi ni Chrissy.
Buti alam niya, Sim ang ngot niyang sagot. Don't tell me, hindi mo siya type. Tanong ni Asa. Honestly, hindi. O talaga, heartthrob yun ah. Isa pa, crush ng buong universidad. Si Liz naman yung nagsalita. Ano ngayon? Di ka man lang ba natuwa? Imagine, player yun. Daming fans. Tapos ikaw ang gustong ligawan, sabi ni Aisha. Hindi naman porke player, accepted na natin kaagad na maging boyfriend. Kayo ba ni Aisha, sinagot ninyo sina Vincent at Ryan dahil lang sa players sila? Of course not. Talagang na-inlove ako kay Vincent. Yung pagkatao niya ang nagustuhan ko. Ako rin. Talagang na-inlove ako kay Ryan dahil may nakita akong maganda sa pagkatao niya at talagang mahal niya ako. Ganoon din ang magiging pamantayan ko sa pagpili ng mamahalin. Gusto ko yung lalaking pwede kong pagtiwalaan, yung lalaking hindi laruan ang tingin sa babae. Alam naman natin na babero yung si Simon. Gusto ba ninyong umiyak ako at mahulog sa mga kamay niya? Hindi naman. Bakit ka naman namin ibubuyo kung babero pala siya? Sabi ni Chrissy. Kaso, ganoon nga siya, sagot naman niya. Don't judge, wika ni Aisha. Ano bang don't judge? Proven na kabi-kabila ang girlfriend niyan kaya. Pagpupumilit na sabi ni Jacqueline. Palagay ko ay selos yan, biro naman ni Chrissy. Pwede ba? Bakit naman ako magsiselos sa kanya? Care ko ba sa kanya? Di ko siya type no. Pagtatangging sabi niya. Ganyan din si Aisha noon at saka ako, wika ni Liz. Basta, huwag ninyo akong irito sa kanya. Ayoko talaga. Siya kung ayaw ay huwag. Sa iyo na lang, siya Chrissy, biro ni Aisha. Lalo nang ayaw ko, huwag na. Baka matabonan lang siya ng boobs ko. Napatawa siya sa biro ni Chrissy. Ito naman. Bakit ba pinagdidiskitahan mo yung boobs mo? Yung iba nga ay iyan ang wish. Ikaw naman wish mong lumiit. Over naman kasi sa size. Kabigat, sa totoo lang. Tukuran mo kaya. Puro naman kayo kalokohan, let's be serious dito kay JK at Simon. So ano ang stand ng grupo? Hayaan si JK sa desisyon niya at huwag tayong mag-medal. Ganoon ba? Wika ni Aisha. Dapat lang siguro na huwag na tayong makialam. Kasi, hindi naman siya humihingi ng tulong tungkol kay Simon. Kung hindi talaga niya type, di huwag nating ipagtulakan kay Simon. Mamaya nga ay umiyak yan ay masisi pa tayo. Pirong wika ni Liz, mabuti naman at gets nyo ako. At saka please lang, huwag ninyo akong itutokso sa kanya, talagang ayoko. Oo na. From now on, our lips are sealed na. Promise. Sagot naman ni Chrissy. Pero mag-ingat ka rin dyan sa bago mong ka-chatmate. Baka acting mabait lang yan. Yun pala, mukhang sanggano sa personal. Pagbabatang wika ni Aisha. Of course, I'll be careful. Hindi ko naman siya basta-basta papatulan no. Mahirapan muna siya at kikilalanan. Kumuna siyang mabuti. Siya. We wish you luck. Sabi ni Liz. Sana nga ay si Brian na ang right man for you. Sabi naman ni Chrissy. Kaya malapad siyang napangiti. Feel niya rin kasi, magkakamabutihan siya ng Brian na yon. Talagang nahulog ang loob niya sa pakikipag-chat sa nasabing lalaki. Pagkatapos ng kwentuhan nila ay maaga silang umuwi sa araw na iyon. Nagkataong may practice na naman sina Aisha sa female team kung kaya't napilitan siyang manood ng practice ng kaibigan. Kumpleto silang apat ngayon dahil mamayang hapon pa ang practice ni Chrissy sa cheering. Bilang suporta kay Aisha, naki-join siya sa grupo. Hindi niya inaasahang daratnan din doon sina Donald at Simon. Talagang kabit-kabit din ang apat na ito. Parang silang apat, hindi naghihiwalay. Kahit na saan magpunta ang isa ay naruroon ang iba. Okay lang naman sana. Sanay na sanay naman siya sa ganitong pagkakataon. Kaya lang, mayroon na talagang kakaiba. Hindi na katulad ng dati. Parang may mali siya na siyang nararamdaman sa tuwing makikita niya si Simon. Si Simon na lagi niyang naaabutan ay pinalilibutan ng mga babae. Kagaya ngayon, para na naman itong artista na pinagkakaguluhan. May nagpapapirma pa ng autograph. Feeling famous na artista talaga. At saka parang nayayabangan na siya rito. Pangiti-ngiti pa sa mga babae. Kala mo gagaya ako sa mga babaeng iyan. Hinding-hindi.
Sabi niya sa sarili habang nakatingin kay Simon. Bakit nakabusangot ka na naman? Sita sa kanya ni Liz. Oo nga. Alam mo, Jacqueline, nakakapanibago ka. Dati-rati ang ingay-ingay mo. Ngayon, biglang prim and proper ka na. Nakakapanibago, wika ni Asa. Masama bang manahimik? Baka wala lang ako sa mood, sagot niya kay Asa. Unbelievable. Ikaw pa. Hindi ka nauubusan ng kwento. Sabi naman ni Chrissy. Baka naubos na nga. Naikwento ko na sa inyong lahat. Walang gana niyang sabi. Pati pagsasalita mo ngayon ay walang kabuhay-buhay. Si Liz naman ang nagsalita. Huwag na lang muna ninyo akong pansinin, pwede ba? Wala lang talaga ako sa mood. Wala pa rin niyang ganang sabi sa mga kaibigan. Kaya hinayaan mo na nila ito. Magkatabing naupo sina Liz at Vincent. At nakaupo siya sa kabilang tabi ni Liz. Si Donald at si Ryan naman ang nagtabi. Samantalang nag-join na si Aisha sa mga kasamahang players. Noon kumawala si Simon sa mga babaeng nagkakagulo at lumapit sa kanila. Dumiretso ito ng upo sa tabi niya. Napapitlag siya. Nagkadikit na naman ang mga siko nila. Napaso at nakuryente na naman siya sa pagkakadaiti ng kanilang mga balat. Hi Jacqueline. Bati ni Simon. Nagpapansin ka agad sa kanya. Hi. Matabang na bati niya. Namiss kita kahapon. Hindi ka nanood ng practice namin. May lakad kasi kami ng mommy ko kagabi. Bukas ay may practice uli kami. Nood ka naman. Bakit pa? Diba nakaschedule naman kaming manood ng UAAP sa Araneta? Kung pwede lang sana. Hindi nga pwede. Ayaw niya. Okay. Kung hindi pwede ay di hindi. Worry ay may pagdaramdam sa tinig na riyak ni Simon. Aba, may gana pang magtampo. Bakit? Kano-ano ko ba siya? Hindi ko naman siya boyfriend. Nagsimula ang laro ni na Aisha. Napako na ang paningin ng lahat sa mga players na nagkikinisan ng mga legs at naggagandahan ang shape ng mga katawan. Si Aisha ang pinaka-shapely sa mga iyon at pinaka-beauty. Siyempre, friend yata niya yun. Kaya para sa kanya ay the best ito. Napansin niya na naging tahimik na si Simon. Walang reaksyon ito sa laro. Gayong mainit ang laban ng female teams ng basketball. Lahat ng mga manunood ay nagpapalakpakan at nagtatalon sa tuwa. Kapag nakakashoot ang mga team na sinusuportahan. Maging sina Liz at ang mga kaibigan ni Simon na sina Donald, Vincent at Ryan. Pero si Simon, tila patay. Napipi na rin ito, at hindi nagsalita. At siya, wala rin sa laro ang isipan niya. Pinapansin niya ang mga kilos ni Simon. At gusto niyang i-hate ang sarili. Diba sabi niya ay hindi niya gustong eye care ito? Bakit apektado siya ng pagiging tahimik nito? Grabe naman itong nangyayari sa akin. Pati sarili ko ay hindi ko na maintindihan. Ano naman? Kung hindi kumibo ang unggoy na ito, bakit ba nakikialam yata ako? Hindi siya nakatiis at kinausap si Simon. Kaninong team ka kumakampi? Ako ba ang kinakausap mo? Biglang nagliwanag ang mukha ni Simon nang kausapin niya. Oo naman. Sino pa ba? Siyempre, team ni na Aisha. Nandoon yata siya. Umangat lang ang kilay niya bilang reaksyon. Talaga bang hindi ka manunood bukas? Tanong ulit ni Simon. Sabi ng hindi. Bakit ba makulat ka? Sagot niya. Kasi, yayain sana kitang mag-dinner tomorrow night. Dinner? Tanong niya ulit kay Simon. Sana kung pwede, nakangiti niyang sagot at tanong kay JK. Hindi pwede, maagap na sagot ni JK. O sige, the next day. Pwede na. Hindi rin. Sagot nito. Kailan po pwede? Ewan ko hindi ko alam. Monday. Ewan ko sabi Tuesday. Ang kulit mo pala. Wednesday. Ngek, nagkamali yata ako. Bakit ko ba nabati-bati ito? Kukonsumihin lang pala ako. Huwag mo akong asarin sabi ng hindi pwede. Hindi pwede kahit na kailan, inis na sabi ni JK. Bakit naman? Hindi nga pwede Ayoko. Hindi ako papayag. Tinakatiis na sabi ni Simon. Aba, may magagawa ka ba kung ayaw ko? Ipagpapaalam kita sa mami mo. Nanlaki ang mga mata niya. Seryoso ba ang bugoy na ito? Okay ka lang.
Hindi, hanggat hindi ka pumapayag na sumama sa akin na mag-dinner ay hindi ako magiging okay kahit na kailan. Seryoso niyang sabi kay Jacqueline. Lokohin mo ang lelong mo. Sobrang okay ka nga lagi pag nakikita kitang kausap mo yung mga girlfriends mo eh. Hoy, nagseselos ka ba? Birong tanong ni Simon. Unggoy, nihampas niya ang lalaki. Ehem, touched mo ko ah. Lokong niyang sabi kay JK. Ang lakas talaga ng tama mo. Inis na sabi niya, talaga naman. Ang lakas ng tama ko sa iyo. Ayaw mo lang akong pansinin. Basketball player ka nga. Mahilig ka sa bola. Hindi ako nambobola. Ano kaya tawag dyan? Nagsasabi naman ako ng totoo. Hay, nako, sa ibang babae mo na lang sabihin yan at baka paniwalaan ka pa. Talaga bang ayaw mong maniwala sa akin? Hindi talaga. Sige, sisigo ako rito. Sasabihin kong ayaw mo akong paniwalaan, birong banta ni Simon. Aba, gagalitin mo yata ako. Napataas ang boses na wika niya. Hoy, nag-aaway ba kayo? Puna ni Liz, narinig yata ang pagtataas niya ng boses. Ang kulit kasi ni Simon. Hindi siya nakakatuwa. Pagtataray niya, sinadya niyang itaas na ang boses para sindakan si Simon. Baka nga ituloy nito ang banta ay mapahiya siya sa madla. Nako, subukan lang nitong sumigaw. Sisipakan talaga niya ito, pero nawala na naman ng dila si Simon. Natahimik na naman kagaya kanina. Hay nako, mas mabuti nga. Hindi na nga kita kakausapin kahit pamamanis ang laway ko. Ang hirap mong kausap, makulit. Pero sa halip na si Simon ang sumama ang timpla, siya ang nadismaya. Dahil matapos ang laro, masayang-masayang nagyaya si Simon ng blowout. Dahil nanalo ang team ni Aisha. Let us celebrate. Sagot ng mga boys, wika pa ni Simon. Kayo na lang kaya, mauna na kaya ako sa inyo. Ay, walang iwanan. Sumama ka na. Pero, bigla siyang hinayla ni Simon sa kamay. Halika na JK, it all you can ito. Teka, bakit ba nang hahawak ka ng kamay? Bigla niyang hinayla ang kamay at tinabig si Simon. Mori ay napahiya si Simon sa mga kaharap at namutla ito. Sorry, I'm sorry. Nako, ano ba yan? May tampuhan blues pa, kakain na nga lang. Kaya nga sabi ko sa inyo ay uuwi na lang ako. Please naman, JK. Huwag kang killjoy. Nakakahiya sa kanila, bulong ni Liz sa kanya. Naiinis kasi ako eh. Bakit ba? Dati ka namang hinahawakan ni Simon noon ah. Hindi ka naman pumapalag. Ano't bigla ka na lang naging Maria Clara? Hindi siya nakasagot. Totoo ang sinabi ni Liz. Hindi naman siya dating ganito kanipis at kesenggit kay Simon. Puro kabiruan niya ang mga ito. Siya pa nga ang pinakamagulo sa grupo at pinaka-friendly. Bakit ngayon ay biglang-bigla na lang siyang naging si Manggetera at Sangitera? Nang sulyapan niya si Simon ay lumayo na ito sa kanya. As usual, humantong sila sa isang fast food restaurant. Habang nagkakatuwaan ang lahat sa pagkukwentuhan, nananahimik naman silang dalawa ni Simon. Mukha siyang Biyernes Santo samantalang si Simon ay tila pinainom ng sukang sobra ang asim. Gusto tuloy niyang ma-guilty. Tinatanong niya ang sarili niya kanina kung ano ba ang nagawang kasalanan ni Simon at nagawa niyang bulyawan ito. Wala siyang maisagot na matino sa kanyang isip. Bakit ko ba siya papansinin? Buti nga na magalit na siya sa akin para hindi na niya ako kulitin. Mali ang ginawa mo kanina kay Simon, Jacqueline. Tawag pansin ni Liz sa kanya. Isinabay siya nito at ni Vincent sa kotse pauwi. Kasi naman siya. Ang kulit. Dati naman kayong nagkukulitan eh. Bakit? Bigla yatang yumaksi ang pasensya mo sa kanya. Hindi siya makasagot. Ang hirap talagang sagutin ang tanong ni Liz. Ewan ko ba, mainit lang siguro talaga ang ulo ko. That very unusual. Ikaw pa, napakabungis-ngis mo at tila hindi marunong magalit. Sermon ni Liz sa kaibigan. Huwag mo nang sermonan si JK, Liz. Baka naman nakulitin talaga kay Simon. Kahit na, dapat hindi naman niya hiniya. Kaibigan na rin naman natin si Simon. I'm sorry Liz. Hindi ko na uulitin. Nakokonsensyang wika niya. Medyo foul nga yata ang ginawa niya kanina. Bakit kailangang bulyawan niya si Simon? Dati naman siyang hinihila ng lalaking iyon.
Maharot nga kasi si Simon. Kay Simon ka humingi ng sorry at hindi sa akin. Nakakahiya doon sa tao. Baka mapintasan pa niya tayong lahat. Ayoko ngang mag-sorry sa kanya. Nakalabing wika niya. Walang masamang magpaka-humble JK. Basta, ayoko. Pagmamatigas niya. Sa totoo lang, sobrang hiya ang nararamdaman niya ngayon. Bahala ka. Hindi ko maubos maisip na magiging ganyan kang kasungit. To the extent na manghihiya ka pa ng tao. Ang daming nakatingin kanina sa atin. Sa tingin ko, napahiya talaga si Simon. Natahimik siya. Lalo siyang nakonsensya. Ano ba itong nangyayari sa akin? Ako yata ang gumagawa ng problema ko. Tumahimik na rin si Liz. Halatang masama ang loob nito. Si Liz kasi ang taga-tama ng mali nila sa grupo. Kapag medyo foul ang ginagawa nila, ito kaagad ang nagsasabi ng mali nila. Tama naman ito, may mali talaga siya, pero hindi yata niya kayang magbaba ng pride. Para makipagbati kay Simon, pakakulitin na naman siya ng lalaking iyon. At dahil sa hiya ay mapilitan siyang sumamang mag-dinner. Pagdating ng bahay ay humarap kaagad siya sa computer at kumonekta sa internet. Pero matapos makapag-login ay nadismaya siya nang hindi naka-online si Tolgay. O baka naman nakapag-online na kanina pa at ngayon ay natutulog na. Estudyante rin kasi yun at medyo gabi na. Napilitan na lang siyang makichat sa iba pa niyang online friends. Maya-maya ay biglang nag-appear ang isang mensahe sa kanyang computer at nagsasabing naka-online na si Tolgay. Kumuhit ang isang tunay na ngiti sa kanyang mga ngiti. Nag-hi si Tolgay kaya nag-hello din siya, hanggang sa nagkwentuhan sila sa chat. Nang tanungin siya ni Tolgay sa chat kung ano ang like niya sa guy. Gusto ko ng tol, kind, understanding, faithful, at guwapo. Reply ni Jacqueline sa chat ni Tolgay. May kilala ako, magkita tayo makikilala mo siya. Agad na reply ni Tolgay. Not so fast, agad na reply niya sa chat. Kailan pwede? Tanong ni Tolgay. Pag sure na ako, okay, hihintahin kita. Replyan na sana niya si Tolgay nang biglang na brown out. At naputol ang communication nila ni Tolgay. May naramdaman siyang lungkot. Siyempre, hindi na siya makakapag-chat kay Brian. Ganitong nababalot na ng dilim ang paligid. Pesting brown out. Napakarong timing. Kung kailan pa nasa kainitin ang pag-chat nila ni Tolgay. Dismayadong nahiga siya sa kanyang kama. Pero hindi siya dalawin ng antok. Bukod sa mainit ang panahon at wala siyang electric fan, ay naiisip din niya si Tolgay. Bakit ba ang lakas ng arrive ng lalaking iyon sa kanya? Kahit na twice pa lang silang nagkakausap through internet, parang ang gaan ng loob niya rito. Hindi kasi bastos, at sa kapakiworry niya ay seryoso ito sa bawat sinasabi sa chat. Ano kaya ang itsura ng lalaking iyon? Hindi pa niya naitatanong ang height nito. Pero sa username nitong Tolgay, feel niya ay matangkad na lalaki ito. Unless kabaligtaran ang description ibinigay nito sa sarili. Pero mas gusto niyang isipin na matangkad na lalaki nga ito. At gusto rin niyang paniwalaan na totoo ang mga sinasabi nito sa chat. Na yung mga katangian ng lalaking ideal man niya ay tinataglay nga ng lalaki. Ewan niya kung bakit. Pero parang tiwala siya kaagad sa lalaking iyon. Hopefully, maging close nga silang dalawa. At magkahulugan ng loob. At kung magtapat ito ng pag-ibig, bakit nga ba hindi niya sasagutin kung nararamdaman na niyang nai-inlove siya? Kung sakali ay nagkamali siya ng akala. Halimbawa, ay pangit pala ito at pandak kapag nagkita sila ng personal, saka na siya iisip ng dapat niyang gawin. Pero as of now, mas gusto niyang magtiwala kay Brian. Brian Domingo. Cute ang name niya. Nakatulugan niya ang pag-iisip sa kanyang kachat sa internet at parang gusto niyang hilahin ang oras para sumapit uli ang gabi at makipag-online uli siya. Hindi ka na namang sasamang manood ng practice? Tanong ni Liz sa kanya. Sorry mga lola, baka malate ako sa usapan namin ni Brian. Mag-o-online kami by 10 o'clock ng gabi. Sagot nito sa kaibigan. Kaya pa naman yun. Hanggang 7 o'clock lang naman ang practice. May 3 hours ka pa para umuwi. Ika naman ni Aisha. Sorry talaga mga lola. Gusto ko kasing mag-rest muna bago makipag-chat. Inabot kasi kami ni Brian ng 2:00 ng madaling araw.
At least may laban ako kahit na nga 7 o'clock ng umaga ang pasok ko. Makakatulog ako ng before and after naming mag-chat. Sagot niya, ikaw ha, lumalayo ka na sa amin. Magmula nang makilala mo yung Brian na yan ay ini-echapwere mo na kami. Sabi naman ni Chrissy, hindi naman. Please understand me naman mga lola. Talaga lang nag-e-enjoy ako kay Brian sa ngayon. Brian ka dyan, aayaw-ayaw ka kay Simon. Mamaya ay matapat ka sa bungi, birong sabi ni Liz. Excuse me, feel ko, panalo ako kay Brian. Nakaingus na pagmamalaki niya. Ewan namin sa iyo. Hindi ka naman inaano ni Simon tapos inaano mo siya. Umikot ang mga mata ni Aisha rito. Ayan na naman kayo. Please lang. Huwag nating pag-usapan yung taong hindi concerned. Ano kang hindi concerned? You owe him an apology. I better be going. Baka kung saan pa humantong ang usapan natin. Bye mga lola. Siya, pagkway mabilis ang hakbang na iniwan na niya ang tatlong kaibigan. Naglalakad na siya patungong gate nang mamataan niya ang isang ubod ng tangkad na lalaki na pasalubong sa kanya. Base sa suot nitong basketball uniform ay player ito ng universidad. At malayo man ang distansya nila, sigurado siyang si Simon ang masasalubong niya. Hindi niya malaman kung yuyuko o titingin sa kaliwa o titingin sa kanan. Kapag ginawa niya iyon ay baka madapa siya. Hindi talaga niya magawang tumingin ng diretso kay Simon. Bahala na, basta iiwas na lang ako. Nasa gawing kaliwa si Simon kung kaya nagtungo siya sa bandang kanan ng daan. Diretso ang tingin niya at hindi lumilingon. Ewan niya kung nakikita siya ni Simon. Pero, kung nakikita man siya nito ay tiyak na hindi rin siya papansinin dahil sa ginawa niyang panghihiya rito. Subalit nang magkakatapat na sila sa magkabilang gilid ng daan ay biglang bumuwelta si Simon at hamarang sa daraanan niya. Bakit hindi ka na Ma'am Ansen? Biglang tanong ni Simon kaya napaurong siya. Sobrang nagulat siya sa ginawa nito. Napalunok siya. Pakiwori niya ay huminto ang kanyang paghinga. Uuwi ka na ba? Obvious ba? Kaya nga palabas na ako. Huwag ka muna kayang umuwi. Manood ka muna ng game namin. Sorry na kapag paalam na ako kina Liz. Magmumukha naman akong katawa-tawa kung babalik pa ako roon. Kahit na makiusap ako sa iyo ay hindi ka ba papayag? Hindi. At saka ano ba ang drama mo? Parang kinokonsensya mo ako. Dapat nga ay magalit ka sa akin dahil sa ginawa ko sa iyo. Wala iyon. Hindi ko naman iyon iniintindi. Ah, ganon. So, parang gusto mong palabasin na may dapat akong ipagpasalamat sa iyo. Hindi naman. Gusto ko lang namang maging malapit tayo sa isa't isa. I'm sorry. Hindi ko pinangarap yan. Talaga bang hindi mo na ako kakausapin? Napapansin ko na iniiwasan mo ako. Kinakausap naman kita, at saka pwede ba, uuwi na ako. May appointment pa ako, at saka pinagtitingnan na tayo ng mga fans mo. Baka isipin pa nila na kaagaw nila ako gayong hindi naman. Wala ka namang kaagaw. Excuse me, I have to go. Iwas niya. Halos ay hindi siya tumitingin sa lalaki habang kausap ito. Hinawakan siya ni Simon sa kamay. JK, malambing na sambit nito sa kanyang pangalan. Naghintay siya ng kasunod na sasabihin nito pero hindi na iyon nasundan. Nanginig ang mga kamay niya. May nanalay na namang kuryente buhat sa katawan niya. May gumapang na init. Please lang. Pauwi na talaga ako, git niya. Hinihila niya ang kamay para makawala sa pagkakahawak ng binata. Pero nawala ng lakas ang kanyang mga kamay. Bago kita pakawalan, sabihin mo muna sa akin na hindi ka galit sa akin. Ano ka ba? Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Basta, sabihin mo munang hindi ka galit sa akin. Hindi naman talaga ako galit sa iyo eh. Actually, nahihiya nga ako sa iyo sa ginawa kong paninigaw sa iyo. I'm sorry. Talaga. Nagsusorry ka sa akin. Iyon ang tama, hindi ba? Napagsungitan kasi kita. You are forgiven, JK. Kung gayon ay bitiwan mo na ang kamay ko. Baka magalit na naman ako sa iyo. Sige ka. Dali-daling binitiwan ni Simon ang kamay niya. Sige, tonight. Anong tonight? Nakakunot ang noong react niya. Ha, Hyman, sleep tight tonight. Salamat. Sige na. Naabala mo na pag-uwi ko.
Halos hindi pa rin siya makatingin sa binata. Nako-conscious siyang talaga. Yung laki na iyon ni Simon ay tinabig niya ito. At saka nagmamadaling tinungo ang gate ng school. Nakahawak siya sa dibdib habang sakay ng FX pauwi sa kanilang bahay sa Quezon City. Magkahalong tuwa at kaba ang nararamdaman niya. At least, nakahinga na siya ng maluwag. Grabe naman. Bakit ba siya takot na takot kay Simon ngayon? Wala namang ginawang masama sa kanya yung tao. Teka lang. Hindi yata tamang sabihing takot siya. Actually, hindi niya masabi kung ano bang klaseng damdamin ang lumulukob sa kanya sa tuwing makikita niya ito ngayon. Pero in fairness, malakas ang sex appeal ni Simon. Gwapo ito, magandang magdala ng damit, maganda ang pangangatawan. Super lucky talaga ng girl na magiging nobya nito. Yung nobyang hindi tipong pangalawa, pangatlo, pang-apat, etc. etc. Iyon ang nakaka-turn off kay Simon. Kabi-kabila ang nobya nito. Pagkarating niya sa bahay ay masayang-masaya na naman siya. Nakikipag-chat na naman kasi siya kay Tolgay O'Brien. Habang tumatagal, nagiging mas personal na ang relationship mula sa chatmates. At nasumpungan na lamang niya ang sarili na nagiging mas open kay Brian. Sa gabing ito, maraming hinihiling si Brian sa kanya. Pwede na ba kitang i-call sa landline? Chat ni Brian. Wait, isip ko muna. Sagot niya, sige na naman. Matagal na naman tayong friends sa online. Chat ulit ni Brian. Takot ako. Baka bad guy ka. Trust me. Hindi ako manloloko. Serious ako makilala ka ng lubusan. Paano kung di pala ako beauty? Importante sa akin, puso ng tao, at feel ko, maganda ang puso mo. Sagot ni Brian sa chat. Thank you. Pasasalamat na sabi ni JK. Ikaw, ano palagay mo sa akin? Wala pa ako masabi. Ayoko magkamali. Basta mabait ako, seryoso at wala akong planong lokohin ka. Maniwala ako. Believe me. Kaya give mo na landline or phone number mo. Pagngungulit ni Brian kay JK. Pag-iisipan ko. Sige na naman. Please, makulat ka rin pala. Di ako makulit, insistent lang. Bakit ka ba insist? Seryoso ako mapalapit sa iyo. Hindi ako basta maniwala. Have mercy naman, give mo na cellphone number mo please. Pangungulit pa rin ni Brian. Ayoko talaga. Sige na naman. Pumikit ka muna. Sige, nakapikit na. Binigay ang number niya kaya nag-thank you si Tolgay. Nang magpas siya silang matulog na ni Brian, dahil 2:00 na ng madaling araw, ay biglang nagring ang cellphone niya. Nang sagutin niya ay lalaki ang sumagot. Sino ito? Ako ito si Brian. Oh, Brian. Katatapos lang nating mag-chat. Eager na akong marinig ang boses mo, Chanita. Oh, ayan, narinig mo na. Ang ganda pala ng voice mo. Sweet, nambola ka pa. Honest, seryoso ako sa sinabi ko sa iyo. Kaya please naman, give me na your name. Hoy, abuso siya. Kab, ibigay ko lang ng cellphone number ko. Pangalan naman ngayon. Ang daya mo naman. Ayaw mong ibigay ang true name mo samantalang ako ay wala ng lihim sa iyo. Darating din tayo dyan, Brian. For the meantime, let me find out kung talaga bang seryoso ka sa mga sinasabi ko. Paano kung mapapatunayan ang gusto kong mangyari kung hindi naman tayo nagkikita? Huwag kang fast break ha. Pag-iisipan ko pa yang mabuti. Okay, approved, pero give me your true name. Mahalaga ba ang pangalan? Hindi ba ang honesty ang mas importante? Yeah, kaya nga I am being honest of what I feel. I'm serious about you. Kinilig siya sa sinabi ni Brian. Napapangiti siya habang kausap ito sa cellphone. Alam mo, baka maubusan ka ng load. Ang haba na ng usapan natin. No problem. Nakalain ako. So what? Lalaki naman ang bill mo. So what? Nakausap naman kita. Alam mo, may bukas pa. Bukas na lang tayo mag-usap. Ayaw mo ba akong kausap? Grabe no. Mag-aalas 3 na ng madaling araw. Baka hindi ako makapasok sa school nito. Sige na nga. Baka nga mag-absent ka pa ng dahil lang sa akin. Mabuti alam mo. Okay, bye. Bye rin. Talaga bang ayaw mong ibigay ang name mo? Huwag makulit. Papangit ka. Sige na. Bye na talaga.
Hinihintay niyang ito ang magpindot ng end call pero hindi nito ginawa. Akala ko ba ay bye na? Bakit ayaw mo pang pindutin yung cellphone mo? Actually, ikaw ang hinihintay kong pumindot. Ganon, piyak niya sa bye end ng call. Pero taliwas sa sinabi niya ang nararamdaman niya. Hindi naman siya dalawin ng antok kahit na nga namimigat na ang mga mata niya. Naiisip niya ang mga napag-usapan nila sa chat at ang takbo ng usapan nila sa cellphone. He is so sweet. Sobrang sweet talaga siya. Kapag nagkataon, panalo ako sa kanya. Kinabukasan nang pumasok siya sa school ay nagsalubong na naman ang landas nila ni Simon sa dating lugar na dinadaanan niya. Katatapos nitong mag-lock ng kotse at siya naman ay naglalakad ng patungo sa kanilang school building. Timed man niya ito at binilisan ang lakad, pero makakaligtas ba naman siya sa paningin ng lalaki? At mauunahan ba niya ito sa paglalakad gayong ang 5 hakbang niya ay katumbas lang yata ng 1 hakbang nito? Ikaw na ang maging 6 feet 4 inches tall. Kumpara sa kanya na 5 feet and 3 inches lang ang height. Hay, bati nito sa kanya. Hay, sige, mauna na ako. Hindi na bilis ng lakad ang ginawa niya. Tumakbo na siya, kasi kung lakad lang, aabutan siya nito. Habang lakad takbo ang ginagawa niya ay malakas naman ang kabog ng kanyang dibdib. Bakit ba naman kasi lagi na lang nagsasalubong ang landas namin ng lalaking ito? Kakainis. Pero kung titingnan ang mukha niya, hindi naman siya mukhang naiinis. Tensyonada, yun ang tamang term. Sobrang tensyonada siya at natatarante kapag nakikita niya si Simon. Bakit ba naman kasi siya natatarante ng ganito? Ano bang meron ang lalaking iyon? Kakatwa itong ginagawa niya ha. Wala naman siyang dapat ikatakbo, heto at akala mo siya mahuhuli sa pila sa bilis ng kilos niya. Sa kasamaang palad, hindi niya napansin ang isang batong nakakalat sa sementadong daan. Natapilok siya at nawala ng panimbang. Nasubsob siya, nagasgasan ang braso at baba. Aray kapuho, nahirapan siyang tumayo, 2 malalaking kamay ang tumulong at nagbangon sa kanya. Laking kahihiyan ang inabot niya. Ang dami pa namang nagdaraan rin ng mga estudyante. Are you okay? Tanong ni Simon sa kanya. Nanggigigil na pumiksi, mangiyak-ngiyak sa galos na natamo. Bukod sa nagasgasan na siya ng balat at nadumihan pa ang uniform niyang puti. Ano ba kasi ang iminamadali mo samantalang ang aga pa naman para sa first subject mo? Tanong uli ni Simon habang dinadampot ang tumalsik niyang gamit. Akin na nga yan. Sa halip ay galit na wika niya sabay halbat sa mga gamit na nasa kamay ni Simon. Ipinagpatuloy niya ang paglakad takbong ginagawa. Nangilid na ang luha niya sa tindi ng inis na nararamdaman ng mga sandaling iyon. Sirang-sira ang araw niya sa inabot na kahihiyan at si Simon ang kanyang sinisisi. Napapailing si Simon habang inihahatid ng tanaw si Jacqueline. Mukhang mahihirapan talaga siya sa babaeng ito. Sobra ang ailap sa kanya sa hindi niya malamang dahilan. Lagi na lang nagmamadali sa tuwing makikita siya. Larawan ito ng pagkatoliro. Nagtataka na siya sa mga ikan-ikilos ni Jacqueline. Galit ba ito sa kanya? May nagawa ba siyang kasalanan? Nagseselos kaya sa mga babaeng laging nakapalibot sa kanya? O baka naman nagkakagusto sa kanya kaya umiiwas? How he wish. Totoo na yung 2 huling akala niya. Pero imposibleng mangyari naman yun. Hindi naman kasi nagpapakita ng interest sa kanya ito. Iniiwasan pa nga siya. Parang biglang nagising at ayaw na sa kanya. Kabatian naman niya ito dati. Ano ba ang gagawin niya para mabalik ang pagiging at is nila ni JK sa isa't isa? At paano ba niyang sisimulan ang panliligaw sa babaeng ganito kailap? Sa klinik siya humantong. Sinamahan siya ng 3 kaibigan. Nilagyan siya ng betadine solution sa galos niya sa baba at sa mga braso. Aray ko, ang hapdi. Grabe ka naman kasi. Bakit kailangan mo pa kasing takbuhan si Simon? Tanong ni Aisha. Bakit ba kasi kailangang batiin ako ng batiin ng taong iyon? Dati mo naman siyang kabatian. Ano ka ba? React ni Chrissy. Basta, ayoko na kasing makipagkaibigan sa iba pang lalaki ngayong nakilala ko na si Brian. Sigurado ka na ba sa Brian na yan? O kaya pango? O kaya ngongo? Sabi ni Liz. Hindi po siya ngongo. Honest, nagkausap na kami sa cellphone.
Ayon, talagang pumipitik-pitik na ang puso mo. Nakipag-cellphone call ka na, wika ni Aisha. Siyempre naman, dalaga na ako no. Graduating na nga tayo sa college eh. Parang ikaw lang ang dalaga. Pero mabalik tayo kay Simon. Alam mo, notice ka na niya, na iniiwasan mo siya. Talaga, bakit mo ba siya dead malola? Sabi ko naman na gusto kong mag-concentrate kay Brian. Sayang, feel ka pa naman yatang ligawan ni Simon. Ligawan o ibilang sa mga girls niyang around the campus. Paano kung seryoso pala sa iyo yung tao? Unbelievable. Bakit unbelievable? Paano kung ikaw pala ang talagang type niya? Malabo yun. Ang mga lalaking mahilig sa babae, hindi mo na masusolo ang puso niyan. Bakit hindi mo muna kasi bigyan ng chance si Simon? Huwag na nga, masaktan pa ako. Ayokong maranasan ang mabigo at ma-broken hearted, baka di ko carry. I don't think kakataluhin ka ni Simon. Ang sama niya kapag ginawa niya yon. At bakit hindi niya kayang gawin? Dahil friends ka namin. At friends niya ang mga boyfriend namin. Agaw ni Liz, lamabi siya, wala nang naisagot. Alam mo hiha, maraming ibig sabihin niyang pagiging malapitin sa babae. Pwede crush ng bayan. Babae ang lumalapit sa lalaki kaya napipilitan yung guy na ligawan. Meron namang lahat nililigawan pero parang fling lang. Walang sineryoso. Yun na nga ang mabigat roon pre. Walang siniseryoso. Bakit naman ninyo ako irereto sa isang lalaking hindi seryoso? Gaya ng sinabi ni Liz, don't judge. Baka naman seryoso yung tao. Hinuhusgahan mo kaagad. Basta, ayoko. Enough na sa akin si Brian. Once na nagkahulihan na kami ng loob, makikipagkita na ako sa kanya at kapag pwede na, hindi ako magdadalawang isip na sagutin siya. Balik ako sa tanong ko. Paano nga kung may mga kapintasan pala si Brian? Kaya ay niniloko ka lang. Ayokong isiping lolokohan lang niya ako dahil seryoso naman kaming nag-uusap. Mas seryoso pa nga siya kesa sa akin eh. Kung halimbawa, basta, kapag sinagot ko na si Brian, there's no more backing out. Sinabi mo yan ha, mark my word, wala na. Talagang in love na ang bruhang ito. Wala na tayong magagawa. Sana'y magtagumpay ka kapatid. Talagang pauwi na siya at nakapagpaalam na kina Liz, pero siyang dating nina Vincent, Donald, at Ryan. Nakakapagtakang hindi kasama ng mga ito si Simon. Sa wakas ay nahuli ka rin namin. Please sama ka namang manood ng practice namin ngayon. Para naman ma-inspire si Simon. Lagi na lang siyang walang ganang maglaro ngayon. Gusto sana niyang itanong kung nasaan ang taong tinutukoy ng mga ito. Pero minabuti niyang manahimik na lang kesa bigyan ng mali siya ang sasabihin niya. Ano naman ang kinalaman ko roon? My goodness, hindi ko maintindihan ang mga drama ninyo ha. Please lang, huwag ninyo kaming bigyan ng mali siya ni Simon Oki. Oki no males, sige, manood ka lang. Just for me, dare ni Vincent, natameme siya. Naging mabuting kaibigan si Vincent sa kanila. Kasama sila sa isinasabay sa pag-uwi sa tuwing ihahatid nito si Liz sa pag-uwi. Hanggang ngayon, good friend pa rin ito sa kanilang tatlo because of Liz. Ano Jacqueline, maaasahan ba kita na manood mamaya? Napalunok siya sabay buntong hininga. Kinukonsensya mo naman ako. Sige na nga, for your sake ay manunood na ako. Good, tiyak na may matutuwang tao. Sino? Sino pa? Di si Simon. Nabibingi na ako sa pangalang yan mga lola. Noon biglang nagring ang kanyang cellphone. Yes Brian. Excited na sagot niya sa tawag ni Brian. Sabay layo sa grupo para hindi marinig ng mga ito ang sinasabi niya. Tunay na natuwa siya nang marinig ang tinig ng lalaki. Sinong Brian yun? Narinig niyang tanong ni Vincent kay Liz from afar. Bagong friend niya. Ha, nako, paano na si Simon? Tumayo pa siya ng bahagya para hindi ma-overhear ang usapan ng mga kaibigan. Kung kaya't hindi na niya narinig ang sagot ni Liz kay Vincent. Anong oras ka uuwi? Si Brian uli. Baka magabihan ako ngayon. Na-invite kasi ako ng mga friends ko na manood ng practice ngayong hapon. Bakit? Akala ko pa naman pwede kong i-request na agahan mo ang pag-connect sa internet. I'm sorry Brian. Kasubuan ito.
So, mga anong oras tayo mag-o-online? Mga 11 siguro ng gabi. Wow, ang tagal. Bakit kasi manunood ka pa? Tumingin muna siya kay Vincent at saka tumalikod. Ayaw niyang iparinig rito ang sagot niya. Nahihiya kasi ako sa boyfriend ng friend ko. Nag-i-invite na manood daw ako ng game nila. Ang tagal ko na kasing hindi nakikijoin sa kanila sa panunood. Lagi ka bang nanonood ng practice nila dati? Oo. Bakit ka tumigil? Mula nang maging online friends tayo. Talaga? You mean, dahil sa akin? Hoy, hindi ah. Dati naman akong mahilig makipag-chat. Natigil lang noong lagi na akong nakikinod sa practice. Ayaw pang aminin na ako ang dahilan. Hoy, hindi ah. Nakita niyang sumenyas na sa kanya si Liz. Tinatawag na siya nito. Sige na, mamaya na tayo mag-usap. Nagsasayang ka na naman ng load. Sabi na sa iyo na nakaline ako. Kahit na buong maghapon tayo mag-usap, hindi makakat ang linya ko. Kahit na, mamaya na tayo mag-usap sa online. Paalis na kami ng friends ko. Sige, bye. Enjoy sa panonood. Habang nagpapalam sila ay namataan niya si Simon na parating at tila may kausap rin sa cellphone. Bye, nakangiting wika niya. Kasabay ng pag-end ng call ni Brian ay siya ring off ni Simon ng cellphone nito. Pero hindi niya binigyan ng pansin iyon. Ang tanging nakaratol sa kanya ay ang presensya nito. Actually ay napapangiti siya sa tuwa kahit na hindi naman niya kaharap si Brian. Ngiting hindi naalis sa mukha niya maging nang magbalik siya sa kinaroroonan ni Liz. Mukhang importante ang taong kausap mo ah. Sita ni Vincent, that's a new friend. And Brian is his name. Bakit ninyo alam? Ano ka ba? Narinig ka nila kanina nang may hello ka kay Brian no? Wika ni Chrissy, who is Brian? Tinig ni Simon iyon na na-overheard yata ang kanilang usapan. Bagong friend ni JK. Bagong friend lalaki ba? Yeah, lalaki. Bakit parang nalungkot ka yata? Pirong sabi ni Donald. Of course not. Buti manunood siya ng game ngayon. Baling nito kay Liz. Para sa kanya ang tanong. Pero kay Liz nito ibinato. Oo Simon. Sasama siya sa amin ngayon. Dapat lang naman dahil lagi na siyang absent sa grupo. Sa Sunday, sasama ba siya sa Araneta? Sasama ako Simon. Siyempre, bilang suporta sa inyong lahat. That's nice. Bakit kaya hindi mo isama si Brian para mamit naman namin siya? Wika ni Simon. Ngayon ay siya na ang direktang tinatanong nito. Not now. Maybe later. Siya siguro ang dahilan kung bakit hindi ka na nakakanood ng practice ano. Oh yes, isang malaking dahilan rin ay ang pakikipag-chat ko with Brian. Regular na kasi kaming nag-uusap through internet. And I am enjoying it. Prangkang sagot niya rito. Is he nice? Of course. Tatagal ba akong makipag-chat sa kanya kung hindi? Alam mo JK, nami-miss ka na talaga nila. Nagtatanong nga silang lagi kung bakit daw hindi ka nasama-sama sa amin. Saad ni Chrissy, wala namang big reason. Actually, gusto lang talagang umuwi ng maaga at nang makatulog ako. 10 o'clock kasi kami nag-o-online ni Brian. At least, nakapahinga na ako at pwede nang lumaban ng puyatan. Well, I am happy for you. Mukhang nagkakasundo na kayo ng Brian na yan. Kami rin, magiging happy kami kung talagang kayo na ng Brian na yan. Sang-ayon ni Aisha. Teka, bakit bigla na lang kayong nagkaisa? Akala ko ba, dapat ay mag-ingat ako dahil hindi ko pa siya nakikita o nakikilala ng lubusan. Para kasing may nagbubulong sa amin na he is a good guy at seryoso siya sa iyo. Napakunot ang noo niya. Ang labo naman ng sagot ni Liz. Parang hindi niya magets. Anyway, hindi naman problema ng mga ito si Brian. Definitely, siya lang ang concerned dito. We better be going guys. Mag-aalas 5 na. Tawag pansin ni Ryan. Noon lang sila nagsikilos patungong gym. Kapansin-pansin na lumayo sa kanya si Simon. Sila ni Chrissy ang magkadikit samantalang kadikit naman ni Aisha at Liz ang mga nobyo. Medyo naasar siya kay Simon. Kasi, parang inisnob naman siya ngayon. Tingnan mo naman ang asal ng lalaking ito. Paano naman akong maniniwalang magiging seryoso ito sa akin? Hay nako, tama lang talaga na huwag kitang pansinin.
Pero sabi lang niya na hindi na niya papansinin si Simon. Naririto at habang nakaupo siya ngayon at nanunood ng practice ng mga ito ay hindi niya inaalis ang tingin kay Simon. Nagagawa niya ngayong titigan ito ng matagal. Macho ito. Chest out and stomach in. Moreno ang kulay. May manipis na bigot na marahil ay isang asset nito kung kaya type na type ito ng mga girls. At ang legs nito, ang ganda ng hubog. Makatawag pansin talaga ang kabuuan nito. At ang dibdib, ang lapad. Nai-imagine niya ang sarili na nakakulong sa mga bisig nito habang nakahimlay ang kanyang ulo sa dibdib nito. Heaven siguro ang pakiramdam. Lalo na siguro kung habang yakap ka nito ay hinahalikan ka. Napapikit siya sa layo ng lipad na inabot ng kanyang imahinasyon. My goodness JK, you must be out of your mind. Para kang sabik sa lalaki niyan Kausap niya sa sarili. No, hindi ito maaari. Hindi maaaring mangyari na magugustuhan kita Simon de la Torre. Wala akong planong mag-iiyak at magselos dahil sa dami ng babae mo. Natapos ang game, na ang isipan niya ay nakapokus kay Simon. Inis na inis siya sa kanyang sarili. Bakit nakita lang niya ang lalaking ito at nagawa na kaagad dominahin ang isip niya? Anong meron ang unggoy na ito at nagawa nitong mamanipola ang kanyang sistema? Ngayon ay pinagkakaguluhan na naman ng mga kababaihan ang mga players. Kabilang na si Simon at nakita niyang pinaghahalikan pa ito ng mga babae. At hindi siya natutuwa. Actually, gusto niyang pagsasabunutang isa-isa ang mga babaeng nakapaligid kay Simon. Wala siyang pakialam sa mga babaeng nakapaligid kina Vincent, Ryan at Donald. Doon lang siya asar sa mga babaeng nakapulupot kay Simon. Nang lingunin niya sina Aisha at Liz, kampanteng-kampante lang ang mga ito. Mukhang mga hindi naman nagseselos. Teka, overreacting naman yata siya. Itong mga tunay na girlfriends ng players like Vincent and Ryan ay relax na relax samantalang siya na hindi naman autorisadong magselos ay siya pa yata nang nagngingit-ngit. Kakahiya yata itong inaasal ko Bakit naman ako magagalit doon sa mga babaeng nakapalibot kay Simon? Pero sa totoo lang, gusto ko na silang ipagtutulak palayo kay Simon. Heto ngayon ang problema. Puro dekotse ang magkakaibigang sina Vincent, Ryan, Simon at Donald. Nagkakayayaan pang kumain. Lagi namang nauuwi sa kainan ang bawat panood nila ng game. Kaya lang, this time ay may kasama silang ibang mga babae. Pawang mga babae ni Simon. Ang hinala niya ay nagkabistuhan yata ang dalawa sa mga ka-MU nito at ngayon ay pareho nitong kasama sa kotse. Dahil sa pangyayaring iyon ay hindi na naman siya natutuwa kay Simon. Babero, pilangerong playboy, sa isip niya, sa totoo lang, tila gustong sumabog ng dibdib niya sa inis kay Simon. Imagine, ang lakas ng loob nitong ipagsabi na may feelings daw para sa kanya tapos ganito ang ginagawa. Buti na lang at hindi siya napaapekto at nagpapabola sa kulukutoy na ito. Kung nagkataon ay isa pa siya sa mga babae nito na sasakit ang ulo. Heto nga at hindi naman niya ito boyfriend ay namimigat na ang dibdib niya. Ano pa kaya kung nagpakagaga siyang i-entertain ang paghangang nararamdaman niya para rito? Iyon naman ang totoo, walang alam ang tatlong friends niya na attracted siya kay Simon. Sino ba naman ang hindi? Bulag na lang ang babaeng hindi magkakagusto rito. Kaya lang, talagang nire-repress niya ang nararamdaman. Mahirap yatang umiyak at magselos. Gaya ng nararamdaman niya ngayon. Nagngingit-ngit siya sa nakikita ngayon na napapagitnaan ito ng dalawang babae habang kumakain sila sa isang restaurant sa Thomas Morato. At ang lapad pa ng ngiti ng Judas. Parang nagmamalaki pa na ipakita sa kanya na dala-dalawa ang babae nito. Para bang gusto pang ipamuka sa kanya na siya ang mawawalan kung dadagmahin niya ito. Ang sarap batuhin ng ketchup. Aniya sa sarili habang nakatingin sa bote ng ketchup sa kanyang harapan. Sising-sisi siya na nakasama-sama pa siya sa lakad na ito. Sana ay pinatigasan na lamang niya ang hindi panonood ng game. Nag-e-enjoy na sana siya ngayon sa pakikipag-chat kay Brian. Ewan niya kung may nakakapuna sa mukha niya ng mga sandaling iyon. Gusto nga niyang tumayo at tingnan lang sandali sa harap ng salamin ang mukha niya. Baka mukha na siyang nilukot na papel sa ngit-ngit. Siya nga pala Jacqueline, meet Sally and Mitzi, mga girlfriends ko. Nagmamalaking pagpapakilala nito sa kanya.
Ang lakas ng loob ng Judas. Pagkabuwisit-buwisit ng lalaking ito at nakuha pang ipakilala sa akin ang mga bruhildang ito na puro naman mukhang ewan. Kung maaga-aga pa nga lang ay baka nagpaalam na siya at umuwi na. Maya-maya ay nagpaalam saglit si Simon. Pupunta raw ito sa comfort room sandali. Pag-alis nito ay siya namang tunog ng cellphone niya. Si Brian ang tumawag. Nasa bahay ka na ba? No, not yet. Sorry. Baka hindi na tayo makapag-chat for tonight. Gabi na. It's okay. Basta mag-online na lang tayo kahit na sandali lang. Oh, sige. Kung iyan ang gusto mo. Ingat ka and enjoy. Ingat ka rin. Matapos silang nag-usap ni Brian ay saka lang lumabas si Simon ng comfort room. Nang hinayang siya na hindi narinig ni Simon ang pag-uusap nila ni Brian nang sa gayon ay maipamuka niya rito na may admirer rin naman siya no. Kapag yata nakaschedule kang makukonsumi ka talaga kahit na ayaw mo. Bakit naman hindi niya masasabi ang gayong naririto at si Simon pa ang nakatakdang maghatid sa kanya? At take note, kasama niya ang dalawang babae nito sa kotse. Grabe, hindi niya kinaya ang tension. Imagine, dalawang girlfriends nito ang kasama niya sa kotse. Ipinikit na lamang niya ang mga mata para isiping siya ay nananaginip lamang. Na hindi totoo itong nakikita ng mga mata niya. Grabe talaga, sobrang hate niya ang situation. Unang inihatid nito ang dalawang babae. Muntik pang magsabunutan bago bumaba ang unang babaeng inihatid. Hindi talaga niya kinaya ang bagsik ni Simon sa mga babae. Karumal-dumal, kasuka-suka, kasuklam-suklam, karimari-marim. Puro maaanghang na adjective ang gusto niyang ibato kay Simon ng mga oras na iyon. Hanggang sa ihatid nito ang pangalawang babae. Abat nag-goodbye kiss pa ang hitad. At sa lips pa ha. Hindi na nahiyang magpakita sa kanya ng live na kissing scene. Nang makababa na ang babae ay nilingon siya ni Simon. Baka pwedeng dito ka na maupo sa tabi ko. Para hindi ako magmukhang driver mo. Ayoko. Dito na lang ako. Pagmamatigas niya. Please naman oh. Ang hirap makipag-usap. Nang nariyan ka at naririto ako. Huwag ka namang magbalak na kausapin ako at wala akong planong makipagkwentuhan sa iyo. Nagselos ka ba doon sa dalawang iyon? Hoy, wala akong pakialam sa iyo kahit napunuin mo pa ng babae pati compartment ng kotse mo. Hindi naman ako isa sa kanila no. Kaya nga iba ang tingin ko sa iyo kesa sa mga babaeng iyon eh. Lalo lang dumilim ang mukha niya sa sinabi ni Simon. Please naman, lumipat ka na rito. Ayoko sabi. Pagtataray niya. Sige, hindi ako aalis dito. Hindi ko pa-underin ang sasakyan. Ikaw rin. Baka naghihintay na yung kachat mo sa internet. Oo nga pala, si Brian. Tiningnan niya ng masama si Simon bago nagdadabog na lumabas ng kotse. Paano nga ang ginamit niyang pansara sa pinto ng kotse sa inis niya? Kung hindi niya sinipa ang kotse, baka si Simon ang masipa niya sa tindi ng inis at tensyong nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Ang mabangong amoy ng lalaki ang sumalubong sa kanya pag upo sa tabi nito. Ang napagmasdan kaagad niya ay ang malapad nitong dibdib. Talagang pamatay sa kakisigan at pagkamacho ang hudyong ito kahit na nga nakakainis ito. Isang ngiti naman dyan. Kanina pa madilim ang mukha mo. Wika ni Simon. Hirap ang ibinaon niya rito mentras ng ngiti, sabay halo kip-kip. Pwede ba, huwag mo na lang akong kausapin at nang hindi na madagdagan itong inis na nararamdaman ko kanina pa. Prangkang sagot niya rito, sa akin ka ba naiinis? Ewan, itanong mo kay Batman, saan ko naman hahanapin si Batman? Hay nako, ipagtanong mo sa buwan. Sa halip na maasar ay pinagtawanan pa siya ni Simon. Bakit? Ano ang nakakatawa? Comedy kasi ang mga sinasabi mo. Utang na loob. Wala akong planong makipagkomedya sa iyo ha. Baka akala mo ay nakakatuwa ka. Sa totoo lang, ang sarap mong bugbugin. Bakit naman? Itanong mo kay Darna. Baka kapag nagtanong ako uli sa iyo ay ipagtanong mo naman kay Superman, kay Captain Barbell at iba pa. Hindi. Itanong mo sa sarili ko kung bakit kaya ako ganito. Pagkawikan niya noon ay isang uling napakatalim na irap ang tinamo ni Simon buhat sa kanya. Yung irap na tipong babulagta na ang matingnan. Kanoong kat hindi ang asar at inis na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon.
At medyo confusing din iyon sa kanya. Overreacting naman yata siya sa galit sa lalaking ito. Bakit nga ba? Gusto niyang malaman ang sagot pero wala siyang maisip na katuganan sa kanyang isip. Sobrang hirap ang tanong na iyon para niya masagot. Wala naman talagang ginawa ito na sukat ikagalit niya ng ganito. Why oh why? Baka naman, siya ang may depresya. Pero ano naman ang depresya niya? Ay nako, wala akong planong alamin ang ugat ng lahat. Basta galit ako sa kanya, period. Namayani ang katahimikan habang umaandar ang kotse ni Simon patungo sa bahay nila. At least, natigil ang paghihimutok niya. Pero, teka, bakit bigla itong natahimik? Baka ito pa ang galit sa kanya ngayon. Aba, baka iniisip nito na may dapat itong ikasama ng loob sa kanya, Nilinggan niya ito. Seryosong seryoso ang mukha nito. Nang hahabaag ngusong umirap siya, hanggang sa makarating na sila sa tapat ng kanilang bahay. Matanong nga kita, bakit bigla kang nanahimik? Hindi ba ito ang gusto mo? Wala akong sinasabing ganyan, ha? Hindi ba ang sabi mo ay wala kang planong makipag-usap sa akin? Kaya nanahinik na lang ako. Pambihira ka naman. Sa kotse mo ako nakasakay tapos hindi ka man lang nambabati. Napakamot ng ulo si Simon. Sa totoo lang, ang hirap mong intindihin, Jacqueline, malilito ang kausap mo. Ayaw mong kausapin kita. Nang hindi kita kausapin, nagagalit ka naman dahil hindi kita pinapansin. Saan ba talaga ako lalagay, ha? Ewan ko sa iyo. Nagdadabog na bumaba siya. Tumiretso siya sa gate ng bahay nila. Sandali. Naudlot ang paghakbang niya nang marinig ang sigaw ni Simon. Bakit? Nakapamewang na sita niya. Thank you. Alam mo, kahit na ganyan ka kahirap spellingin, itutuloy ko pa rin ang mga plano ko sa iyo. Planong ano? Saka mo na malalaman. Good night and sweet dreams. Malayo na ang kotse ni Simon bago siya pumasok ng bahay. Masyado kayatang ginagabi ng uwi JK. Sa lubong ng kanyang ina. Ma, sorry niyaya po kasi ako ni Nalis na manood ng game ng boyfriend niya tapos nagyaya pa silang kumain. Siya, matulog ka na. Baka magpuyat ka pa ay may klase ka pa bukas. Sige po ma, good night. Pagkabihis ng pantulog ay kaagad siyang nag-online. Pero nagtaka siya na naka-offline si Brian. Inaasahan niyang naghihintay na ito sa kanya. Pero hindi. Inabot na siya ng 1 oras kahihintay na mag-online ito pero nabigo siya. Nagpatay na siya ng computer at nahiga na 12:00 na noon ng gabi. Nang biglang mag-ring ang cellphone niya. Hello, Janita. Brian. Napabalikwas siya ng bangon. Anong oras ka nakarating ng bahay? Mga 1 hour na. Nag-online ako pero naka-offline ka. Inantok na kasi ako kahihintay sa iyo kaya natulog na lang ako. Ano, naka-online ka na ngayon? Hindi. Gusto ko nang matulog uli. Naalala lang kita. Sige, matulog ka na uli. Bago ako matulog, hindi mo pa ba talaga maibibigay sa akin ang true name mo? Ayoko munang tawagin kang Janita sa phone. Napangiti siya. Grabe, lagi siyang na-excite kapag kausap niya itong si Brian despite na hindi pa sila nagkikita nito. Talaga bang seryoso kang malaman ang name ko? Oo naman. Sobrang honest ako sa pagsasabing gusto kong malaman ang true name mo. Sige na nga, my name is Jacqueline. My friends call me JK for short. This name. At last, matatahimik na ako. Hindi na kita pupuyatin at alam kong gabi na. Until tomorrow night JK. Good night. May ngiti sa labi na nakatulog siya ng araw na iyon. Kinabukasan ay napat na siya ng pagpasok niya ng gate ng kanilang university ay nakaabang si Simon sa gate at may daladalang malaking bouquet. Sino kaya sa mga babae nito ang inaabangan nito at balak bigyan ng bouquet? O wag naman sana ako at baka himatayan akong bigla sa tuwa, biro niya sa sarili. As usual, ibinaling niya ang tingin na paiwas para hindi makita ni Simon. Pero biglang humarang ito sa daraanan niya. Good morning JK. Bati nito habang nakangiti ng ubod ng tamis. Napatda siya. For you nga pala. Sabay abot nito ng bouquet. For me. Nagkakandabulol na paniniyak niya. Oo. Ako ba'y niloloko mo? Hindi. Bakit naman kita lolokohin? Talagang. Pinibigyan kita ng bulaklak at para sa iyong talaga ang bouquet na ito.
Mahilo-hilo siya sa katotohanang iyon. Diba sabi niya kanina, huwag naman sanang siya ang bibigyan nito ng bouquet at hihimatayin siya. Mukhang magkakatotoo iyon. Pag-angat ng tingin niya sa mukha ni Simon at makita ang kakisigan nito ay bigla siyang nahilo. Buti na lang nasalo siya ng binata. Jacqueline, ano ang nangyayari sa iyo? Impakto ka. Kung nalalaman mo lang na ikaw ang panggulo sa buhay ko, tugon niya sa isip. Ay nalalayan siya ni Simon na makaupo sa pinakamalapit na bench. Nang medyo mahimasmasan ay saka pa lang niya napagtanto na nakasandal pala siya sa malapad na dibdib ng binata. Nakayapos siya sa bewang nito, habang nakayapos rin ito sa kanya. Ang nguso nito ay malapit na sa kanyang noo. Aba, masagwa yata itong itsura namin. Iyong balikwas niya ay bigla niyang itinulak si Simon. Ano ka ba? Bakit mo sinasamantala ang pagkahilo ko? Hindi ko sinasamantala, JK. Actually ay worried ako para sa iyo. Tinabig niya si Simon at nagpakaseryoso. Sa sulok ng kanyang mga mata ay nakikita niya na pinagtitinginan na siya ng iba pang mga estudyante na nagdaraan. Magkalinawan na nga tayo, Simon. Hindi ko nagugustuhan itong ginagawa mo. Dapat siguro ay prangkahan na kita. I'm sorry, pero kung ano man ang binabalak mo ay huwag mo nang ituloy. I have to be honest with you. Special sa akin si Brian. Naghihintay lang ako ng tamang panahon para sagutin ko siya. Kanyan ka na bang kadesperadong magkanobyo? Hindi mo nakikita at nakikilala ay pagtitiwalaan mo kesa sa akin na matagal mo nang kakilala. Yun na nga ang malaking pagkakaiba, kilala kita. Alam ko na kung anong klase kang lalaki. Bolero ka, babero, playboy, nasaan naman ang ulirat ko kung paniniwalaan kita? Hindi ko akalaing ganyan pala ang pagkakakilala mo sa akin. I should have known it. Para hindi na ako nagtiyaga pang magpahalata ng nasa loob ko. I'm sorry for causing you trouble, malungkot na wika ni Simon. Tumayo ito at iniwan ang bulaklak sa tabi niya. Parang gusto niyang habulin si Simon at mag-sorry. Pero wala siya sa kapasidad na magpakababa. Ayaw nga niyang ipahalata kahit na napapaano ay may nararamdaman din siya para kay Simon. Namimigat ang dibdib niya nang tumayo. Bakit ba ganito ang nararamdaman niya? Naguguluhan siya sa kanyang damdamin para kay Simon at Brian. Hindi siya nagpahalata ng nararamdaman sa mga kaibigan. She pretended to be happy at walang dinaramdam kahit na nga gulong-gulo ang kanyang isip at puso. Nasumpungan niya ang sarili na naging mas open kay Brian habang naka-online sila ng gabing iyon. Nabanggit niya rito ang tungkol kay Simon. Ang mga takot at insecurity niya sa lalaki. Why not give him a chance? Tanong ni Brian sa chat. You mean, okay lang sa'yo? Balik na tanong ni JK sa ka-chat. Of course not, pero kung may feeling ka sa kanya. Chat ulit ni Brian. Matagal ko nang kinalimutan ang feeling ko para sa kanya. Sagot niya sa chat, good for me. Kasi magkakaroon ako ng chance sa'yo. Serious ka ba talaga? Huwag kang magagalit ha. Love kita, nasumpungan ko na lamang ang sarili ko na nagmamahal na sa'yo. Kapag nakita mo ako in real life ay mauwi sa takot ang love na sinasabi mo. I'm serious, gusto na kita ma-meet in person. Huwag muna masyado pang maaga. Kailan tayo meet? Kapag napatunayan ko na totoo ang mga sinasabi mo. Serious ako, JK. Love kita, please meet na tayo. Nag-isip siya. Bakit nga ba hindi? Matagal na naman silang magka-chat nitong si Brian. Kahit na may soft spot na ito sa heart niya at kahit na pwede na niyang sagutin ang proposal nito sa chat, pwede namang itago muna niya ang nararamdaman niya. At kapag nagkita na sila ay saka na niya ito sasagutin. Tama, the best time na sagutin niya ito ay kapag nagkita na sila. Siguro mas romantic, at malakas ang paniniwala niya na magandang lalaki ito. Sa boses nito sa cellphone, sa manner ng pakikipag-chat nito sa kanya, malaki ang paniwala niya na swerte siya kay Brian. Hey, are you still there? Di ka sumasagot. Nag-iisip kasi ako kung makikipagkita na ba ako sa iyo o hindi. Please naman, magkita na tayo. May ibibigay ako sa iyo pag nagkita tayo. Ano yon? Surprise. Let me see kung pwede na ba tayong magkita. What about this coming Sunday at 4 p.m? Hindi pwede. Manunood ako ng UAAP. Panunuorin mo si Simon.
No, mga boyfriend ng mga friends ko panunuurin ko. Okay, magkita tayo after ng game. Anong oras? 6 or 7? 7 na lang. Where? Ayoko sa vicinity ng Araneta. Maraming makakakita sa atin doon. Ikinahihiya mo ba ako? Hindi. Ayoko munang ipakilala ka sa mga friends ko. Sige, call na lang saan tayo magkikita bukas. Sa malapit na mall na lang. Okay, ano ang suot mo? Magmamaong lang ako. Blouse na blue na may ruffles sa leeg at manggas. Ako naman ay naka-brown pants ako at naka-checkered na polo. Okay, excited siya sa nakatakda nilang pagkikita ni Brian. Pero nilihim niya iyon sa mga kaibigan. Hindi pa siya handang ipagtapat ang tunay na nararamdaman niya for Brian. At mas gusto niyang sorpresahin ang mga ito matapos silang magkita nito. Iba na talaga ang nararamdaman niya para kay Brian. Nagpapasalamat naman siya na dumating sa buhay niya ito. Dahil nagawa niyang maibaling rito ang damdamin niya para kay Simon. Pagamat nang hihinayang siya na hindi ito nabigyan ng chance, takot siyang masaktan. Iyon ang tunay na reason kung bakit ayaw niyang i-gamble ang damdamin niya kay Simon. Mahirap na hindi siya ready for a heartbreak. Baka hindi niya kayanin. Napakabata pa niya para makaranas ng sakit. Kaya kung kayang iwasan ay gagamitin na niya ang kanyang wisdom sa pagpili ng minamahal. Hindi naman wisdom lang ang ginamit niyang batayan kay Brian. Nakagaanan niya ito ng loob. At sa palagay niya, kasamang nahok nito ang kanyang puso. Isang linggo na lang at magkikita na sila ni Brian. Pagkamat araw-araw na silang nag-chat, hindi pa rin ito nakakalimot na tumawag sa cellphone at mag-text sa kanya. Isang bagay na lalong nagpahanga sa kanya. Hindi ito nanghihinayang sa ginagastos sa pagtawag sa kanya sa cellphone. Naniniwala siya na ang isang guy na willing na gumastos sa isang nobya ay magiging isang mabuting nobyo. Halos hilahin na niya ang mga araw para magkita na sila ni Brian. Game ni na Simon. Naroon siya sa Araneta Coliseum bilang pakikasama sa mga kaibigan niya. Pwede niyang isakripisyo ito at makipagkita kay Brian pero ayaw niyang bigyan ng sama ng loob ang mga kaibigan. Mauuna akong aalis sa inyo ha. Pagpapauna niya kina Liz. Bakit? Baka kumain tayo uli sa labas. Pagkatapos ng games nila, may kakatagpuin akong importanteng tao ngayon. Si Brian. Hula ni Liz. Basta't may lakad ako. Huwag na lang muna ninyong alamin kung sino ang kausap ko. Masyado ka nang masikreto ngayon JK. Sa totoo lang, Cory ay nagtatampong wika ni Aisha. Please naman, intindihin ninyo ako. Pwede. Of course naman. Ikaw pa, friend ka namin. Siyempre, worried lang kami. Baka kapahamakan yang pupuntahan mo. Magtiwala kayo na hindi ito kapahamakan. Promise, ibabalita ko sa inyo kaagad ang outcome. Siya, good luck sa appointment mo. Pero sa kabila ng excitement na nararamdaman sa nakatakda nilang pagkikita ni Brian, ay hindi pa rin mawaglit sa isip niya si Simon. Actually, hindi na nagbabanggit ang mga friends niya tungkol dito. At parang nami-miss niya ang usapan na ito ang topic. Naghagilap ang kanyang mga mata at namataan niya si Simon na malayo sa mga kasamahang players na naghihintay ng hudyat sa pagsisimula ng laro. Nakita niyang may tinatawagan ito sa cellphone. Napasimangot siya. Nagtatawag na naman sa mga babae niya. Nakalabing wika niya. Nakatingin pa siya kay Simon nang biglang magring ang cellphone niya. Si Brian ang tumatawag kung kaya't nawala ang atensyon niya kay Simon. Nasaan ka na? Tanong ni Brian. Dito na ako sa loob ng Araneta. Huwag mong kalimutan yung lakad natin. Oo naman. Nakapaste na yon sa isip ko no. Excited ka ba sa pagkikita natin? Siyempre, ako rin. Excited ako na makita ka sa personal. Napatingin siya kay Simon. Nakikipag-usap rin itong kagaya niya. Kala mo ikaw lang ang may kausap no? Sabi niya sa isip niya. Sana, huwag kang magagalit sa akin kapag nagkita tayo. Pagkuwi-wika ni Brian, inalis niya ang mga mata kay Simon at nag-concentrate sa pakikipag-usap sa lalaki. At bakit ako magagalit sa iyo? Kasi, anong kasi? Basta, I hope maintindihan mo ako kapag nagkita na tayo. Basta tandaan mo, seryoso ako. Hindi ako nagbibiro. Lahat ng sinabi ko sa iyo sa chat, totoo.
Maliban sa isang bagay. Alin doon? Mamaya ko na sasabihin sa iyo. Pinag-iisip mo pa ako niyan. Basta, promise mo, hindi ka magagalit kahit malaman mo na ang totoo. Oo na. Sige na. See you na lang mamaya. Ini-end na ni Brian ang call. Matapos silang mag-usap ni Brian ay napatingin uli siya sa kinaroroonan ni Simon. Cory ay katatapos lang rin nitong makipag-usap. Hawak pa nito ang cellphone. Ilan kayang babae ang tinawagan nito? Wala akong pakialam sa kanya. Kahit natawagan pa niya ang lahat ng babae sa mundo. Kapag nagkita na kami ni Brian, ibabandila ko siya sa mukha mong unggoy ka. Away niya kay Simon sa isip. Akala mo naman maririnig niyon ang mga iniisip niya. Nagsimula na ang laro at agad na nakapuntos si Simon sa unang attempt. Inspired siguro sa dami ng girls na nanonood rito. Isa ito sa naka-highest pointers at nagdala ng laro. Hanga siya syempre kaya lang hindi siya nagpapahalata sa mga kasama. Nagsinungaling siya kay Brian nang sabihin dito na hindi niya papanoorin si Simon. Actually, hindi nga niya inaalis ang mga mata niya sa lalaki. Imagine, pinagmalakihan niya ang player na ito na gusto siyang bigyan ng bouquet noong isang araw. Hindi niya tinanggap ang bulaklak. May pagka-weird din siya. Nagawa niyang snub-in ang kaguwapuhan ng lalaking ito. Dapat lang. May Brian na yata ako. Pagbibigay katwiran niya sa sarili. Nanalo ang team ni na Simon. Nang matapos ang laro ay nagpaalam na siya kina Liz. 7 o'clock naman ang usapan ninyo ay aalis ka na. Magre-retouch pa ako ng mukha ko, para naman maging beauty ako sa pagharap ko kay Brian. Sige, good luck. Wika ni Liz. Nagmamadaling lumusot siya sa mga taong papalabas na rin. Kinakabahan ako. Baka lalong magalit sa akin si JK kapag nalaman ang buong katotohanan. Wika niya sa mga kaibigan at sa mga kaibigan ni JK. Simon, pangatawanan mo ang ginawa mong pagpapanggap na Brian. Kailangang harapin mo si JK. Sobrang kinakabahan talaga ako. Baka hindi niya ako maintindihan. May papatunayan ka naman sa kanya, hindi ba? Iyon ang mahalaga, Simon. At naniniwala kami na babaeng-babae ang friend namin. Na magagawa niyang maintindihan ang lahat lalo na at mapapatunayan mo na tapat naman ang layunin mo sa kanya. Wish me luck. Guys, alam naman ninyo si JK. Masyado siyang mailap sa akin. Kailangan lang makumbinsi mo siya na tapat ang layunin mo sa kanya. Pero ayaw niya akong paniwalaan. But she believed in Brian. At si Brian at ikaw ay iisa. Ano ang ikakatakot mo? Just be yourself at ipaglaban mo ang damdamin mo. Salamat sa inyo. Sige, pag-pray na lang ninyo ako. Balitaan mo kami ng update, ha? Dito lang kami sa vicinity ng Araneta. Sa Starbucks na lang siguro kami pupunta. Sige, bye na sa inyo. Baka magalit yun kapag nahuli ako sa tagpuan namin. Good luck. Magtagumpay ka sana. 30 minutes before 7 ay naruroon na siya sa Shakey's. Pumwesto siya malapit sa entrance kung saan ay matatanaw niya ang lahat ng papasok doon. Nag-order siya ng iced tea at unti-unting sinisip-sip iyon habang naghihintay sa pagdating ni Brian. Halo-halo ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Excitement, kaba, takot. Paano kaya kung taliwas pala sa inaasahan niya ang kaanyuan ni Brian? Paano na kung tama pala si Liz? Nakabaligtaran nito ang binuo niyang katauhan ni Brian sa kanyang isipan. Paano kung hindi pala gwapo? O kaya instead na tall guy, kagaya ng username nito ay pandekekok pala ito. Huwag naman sana, maya-maya ay nanlaki ang mga mata niya. Ang nakita kasi niyang pumapasok sa Shakey's ay si Simon. May dala-dala itong bouquet na kagaya ng ibinigay sa kanya. Ano ang ginagawa ng lalaking ito dito? Alangan namang sa akin niya ibibigay ang bouquet na iyon. Tumalikod siya sa takot na makita nito. Pero palihim niyang tiningnan kung saan ito banda uupo. Naupo iyon sa bandang loob. Sa medyo sulok na lugar. May katagpo rin yata ang Hudyong ito rito. Dito pa naisip ang makipagkita. Kapag mamalasin ka nga naman. Na-conscious na siyang bigla. Sino kaya ang katagpo ng Bruhildong ito rito? Si, bibigay-bigay ko nun ng bulaklak tapos nakikipag-date naman sa iba. Ano ang gusto nitong palabasin? Just lang siya. Napasimangot siya.
At palihim na sinusulyapan ang lalaki na panay ang tingin sa relong suot. Hindi man lang iniba ang kulay at design ng bouquet. Talaga naman, buti na lang at hindi niya tinanggap. Balak pa naman sana niyang ikwadro iyon kung sakali. Sumapit ang 7:00 at wala pa. Pin siyang nakikitang lalaki na pumapasok na tumutugma sa description ni Brian. May Indian pa yata siya. Kapag nagkataon, makaka-experience si Brian ng pagsabog ng bulkan. Huwag na huwag siyang lalakoan nito. Isinakripisyo niya ang damdamin niya kay Simon dahil sa lalaking iyon. Ang Simon na ito na naririto ay dito pa napiling makipag-date sa kung sino mang ka-appointment nito. Maya-maya ay may pumasok na isang magandang babae. Bigla siyang na-insecure. Baka ito na ang date ni Simon. Palihim na sinundan niya ng tingin ang babae pero hindi iyon nakarating sa kinaroroonan ni Simon. Sa makatuwid, hindi ito ang kausap ng lalaki. Lumagpas na sa 7:00 ang kamay ng relo gusto na niyang bugnutin. Panay ang buntong hininga niya. Papasok pa lang niya ng Shakey's ay nakita na niya si JK. Pero hindi niya alam kung paano ito i-approach. Natatakot siyang mapahiya sa buong restaurant na iyon. Baka bigla siyang bulyawan ni JK kapag nalaman nitong siya mismo si Brian. Palihim na nilinggan niya ito at nakita niyang madilim na ng mukha nito. Tinukot niya ang kanyang cellphone at tinawagan ito. Brian. Pulalas niya ng mabosesan ang lalaki. Ako nga, nasaan ka na? Kanina pa ako sa Shakey's at nainiip na ako. I'm sorry. Actually ay naririto na ako sa Shakey's kanina pa. Kaya lang ay natatakot akong magpakita sa iyo dahil baka magalit ka kapag nakita mo ako. Bakit naman ako magagalit? Naglihim kasi ako sa iyo ng tunay na identity ko. Napalunok siya. Baka nga totoo ang hinala ni Liz. Nanay ko. Baka nga dakilang unano ito. Ah, patay akong bata ako. Hey, JK, are you still there? Yes, I'm still here. Nasaan ka na ba? Kung ipapangako mong hindi ka magagalit sa akin, magpapakilala na ako sa iyo. Pero kung magagalit ka, I better go away na lang. No, promise, hindi ako magagalit, Anya. Are you ready to see me? Yes, where are you na ba? Wala naman kasi akong makita rito na katulad ng description sinasabi mo. Saad niya habang nililanga ang mga tao sa paligid niya. Meron, actually, hindi mo lang siguro napansin. Okay, nasaan ka bang talaga? Lumingon ka sa gawing kanan mo. Yung nag-iisang naka-jacket ng itim doon at may hawak na bouquet, iyon ako. Bouquet. Dahan-daang lumingon siya, dalawang alam niya na ang tinutumbok niyon ay ang mismong kinaroroonan ni Simon. Gusto niyang kutuban pero ayaw niyang isiping tama nga siya sa kanyang hinala. Nang mapadako ang mga mata niya sa kinaroroonan ni Simon ay nabuglawan niyang nakatayo na ito at hawak-hawak ang bouquet. Nakangiti ito at nakatingin sa kanya. Napalunok siya. Halos ay hindi siya humihinga. Hindi niya magawang kumilos sa kinauupo ang mesa lalo na nang humakbang si Simon palapit sa kanyang table. Para sa iyo JK, mula kay Brian. Ako si Brian. Nakabawi siya sa pagkabigla at biglang napatayo. Hindi na niya alintana ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ilang ulit na bang nangyari ang eksenang ito na nahuhumiliit siya sa kagagawa ng unggoy na ito. Ang galing mo talagang magpaikot ng tao, ano? Pati boses mo ay nagawa mong baguhin sa cellphone. Ano ang naging kasalanan ko sa iyo at nagawa mo sa akin ito? JK, patawarin mo ako. Ito lang ang naisip kong paraan para mapatunayan sa iyo na tapat ang layunin ko sa iyo. Sa halip na matuwa isang sampal ang ibinigay niya kay Simon. Isaksak mo sa baga mo ang mga bulaklak na yan. Manloloko. Mangiyak-ngiyak na tinalikuran niya si Simon. JK, wait, habol ni Simon subalit hindi niya ito nilinggan. Nagmamadali ang kanyang mga hakbang at ang nais ay makaalis kaagad sa lugar na iyon. Nanlulumong napatigil siya sa paghabol kay JK. Talaga yatang nakatakda siyang mabigo sa isang babae. Sa unang babae pa naman na binalak niyang seryosohin. Bakit ganoon? Kung kailan gusto na niyang magkaroon ng nag-iisang girlfriend ay saka pa siya nabigo. Ginawa na niya ang lahat para mapaamo ito. Nagpakababa na siya. Nagpapanggap para lang mapaibig ito pero nabigo pa rin siya. Pero hindi niya gustong magalit kay JK.
Napakasadyang wala itong pagtingin sa kanya at ipinipilit lang niya ang sarili. Sa tindi ng ngit-ngit niya ay ibinalibag niya ang mga bulaklak at saka nagmamadaling nilisan ang lugar na iyon. Nanginginig ang boses niya habang kausap si Liz sa cellphone. Pinakiusapan niyang puntahan siya ng mga kaibigan sa kanyang kinaroroonan. Please lang, huwag ninyong isama ang mga boyfriends ninyo. Gusto ko kayong tatlo lang. Ano ba ang nangyari? Mahabang salay-sayan. Magpunta na kayo rito at talagang parang sasabog ang dibdib ko sa sama ng loob. Sige, hintayin mo kami riyan. Nasa basement siya ng Alimol at tila gusto niyang bumunghalit ng iyak. Huwag kang susuko. Talagang ganyan ang mga babae. Mahirap papaniwalain, lalo na sa isang katulad mo. Hindi maganda ang imaheng natanim sa isipan ni JK kung kaya't ganyan ang reaksyon niya sa iyo. Pero wala naman akong malinaw na girlfriend Alam ninyo yan na pawang ang mga babaeng iyon ang nagsisilapit sa akin at hindi ako. Hindi ko naman sila niligawan. Ngayon lang ako nagseryoso na manligaw, tapos ay hindi pa ako pinaniniwalaan. Mabigat ang dibdib na react niya. God knows, mahal niya talaga si JK at tapat. Ang layunin niya rito, na bigla na lang umusbong ang damdaming iyon para sa dalaga. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Try and try until you succeed. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ipagpatuloy mo lang ang panliligaw kahit na ano ang ipakita niya sa iyo. Ang importante ay maipakita mo sa kanya ang katapatan ng iyong layunin. Mahal na mahal ko siya, mga pre. Alam namin. Kaya magpakatatag ka. Huwag kang padadala sa kasungitan ng babaeng iyon. Samantalang sa mga girls naman ay dinadamayan nila si JK. Gaga, ano ang iniiyak mo dyan? Nagsisisi ka na hindi mo pa natanggap ang pag-ibig ni Simon sa iyo. Samantalang ikaw itong luka-luka. Single ni Chrissy. Manloloko kasi siya. Okay, assuming na manloloko, bakit ka umaatungal na parang bata? Di magkibit ka na lang ng balikat at huwag na siyang isipin. That is, kung wala siyang halaga sa iyo. Pero kung meron, ibang usapan na yan. Ano ang gagawin ko? Hindi kaya ng powers ko na iwasan ng lubusan si Simon. Matanong nga kita JK. Mahal mo ba si Simon or Brian? Ayoko siyang mahalin. Never. Lalo na ngayon na dinagdagan pa niya ang panloloko sa akin. Imagine, gusto ko nang mahalin si Brian tapos ganito pala. Ang itinatanong ko kung mahal mo ba siya. Ewan ko. Hindi ko alam. Alam mo, kung hindi mo talaga mahal yan ang tiyak na isasagot mo ay dumadagandong na hindi. Pero the fact na alanganin, feel namin ay may gusto ka rin sa kanya pero takot kang mahalin siya. Ewan ko sabi, huwag ninyo akong kulitin. Sus, Lola, hindi ka namin kinukulit. Sa totoo lang, gusto ka naming iuntog sa pader ng magising yang utak mo. Ano ba ang iniaayaw mo kay Simon? Ang swerte mo nga na nagpapakagago sa iyo yung tao. Correct si Liz, ang daming nagpapantasya roon sa tao. Kasi nga, babaero. Paano mo namang nasabing babaero? May nakita ka bang mga babae na pinaluhan niya? May mga babae bang idinidate palagi at inihahatid? May umawi ba sa iyo dahil pinpormahan ka nito ngayon? Diba wala? At ano ang ibig ninyong palabasin? Kasi puro kaselos. Hindi mo muna timbangin ang mga pangyayari. Lapitin ng babae yung tao. Natural lang naman iyon dahil gwapo si Simon at player pa. Siyempre may fans. Ang importante, sa iyo siya interesado at ikaw ang love niya. Sige, pagtulungan ninyo ako. Talagang gusto ka naming pagtulungan. Kapag pinakawalan mo pa si Simon, ewan ko lang kung makakakita ka pa ng isang katulad niya. Tinatakot naman ninyo ako. Sus, marunong ka bang matakot? Oo naman. Baka nga tuluyan ng minus si Simon sa akin. Yan ang malaking problema. At biglang nawala rin ang feeling niya sa iyo. Patay kang bata ka. Huwag naman. So, ano ang dapat mong gawin sa palagay mo? Ano nga ba? Di mag-sorry ka. Ang dami mo ng kasalanan doon sa tao. 2 beses mo nang niluri yung mga bulaklak na binili niya para sa iyo. Nanampal ka pa. Ang swerte mo, Lola. Nananampal ka ng lalaking gwapo. Di ko kayang magpahambal. Sa totoo lang. Pwes, bahala ka sa life mo. Asa ka pang balikan ka noon.
Magdamag siyang hindi nakatulog. Pinag-iisipan niya ang mga sinabi ng mga kaibigan niya. Naisipan niyang mag-online. Baka sakaling naka-online rin si Brian o Simon. Pwede na niyang masabi ang laman ng dibdib niya kung sakaling naka-online ito. Swerteng naka-online nga ito. Nag-private message siya rito. Pero hindi sumagot. Nakailang message siya pero wala pa ring response. Nagalit na nga yata ng tuluyan at sumuko na sa kanya. Nako, hindi niya kakayanin kapag tuluyang nawala si Simon sa kanya. Ang maipapayo lang namin sa iyo, do the first move since ikaw naman ang may kasalanan. Ikaw at ang marumi mong utak. Paano nga ang gagawin ko? Computer age na ngayon. Mabilis na ang takbo ng isip ng mga tao. Wala naman sigurong masama at hindi naman magiging kababaan ang pagkatao mo kung pupuntahan mo siya ngayon doon sa Klein Car Park dahil naroon daw si Simon at nagmumuni-muni sa loob ng kanyang kotse. Kausapin mo at sabihin ang nasa loob mo. Alangan namang ako ang manligaw sa kanya. Bahala ka. Diskarte mo yan. Nag-advise kami sa iyo noon, hindi ka nakinig. Pwes, gumawa ka ng sarili mong diskarte ngayon. Ganyan kayo, ha? Oo. Ganito kami. Dahil gusto namin na ibukas mo yung mga mata at huwag pakawalan ang pagkakataon na magka-boyfriend ka ng isang katulad ni Simon. Nananakit na ang binti niya kahahanap sa kotse ni Simon. Sa dami ba naman ng kotseng nakaparada sa car park ng kanilang universidad, hindi madaling makita ang sasakyan ng lalaking iyon. Siyempre, may mga katulad na model ng kotse at kulay iyon. Ang tanging palatanda ang hinahanap niya ay ang sticker ng basketball team nito na nakadikit sa likurang salamin ng kotse. Halos manigas ang kanyang leeg sa kalilingon bago namataan ang kotse ni Simon. Sure na siya na Ivan nga ang kotse ng lalaki dahil kung ilang beses na rin siyang napasakay roon. Dahan-dahan siyang lumapit sa kakinatok ang kotse. Nagulat pa si Simon nang makita ang isang estudyante na nakasandal sa kanyang kotse. At kinakatok ang bintana niyon. Ano kaya ang problema ng babaeng ito? Naisaloob niya. Pinuksan niya ang pinto ng kotse at tangkang kausapin ang babae pero naunahan siya nito. Biglang naupo ang babae sa tabi niya at laking gulat niya nang makilala ito. JK, isang tanong isang sagot, mahal mo ba akong talaga o hindi? Nangangipot ang labing tanong nito sa kanya. Tumilim ang mukha niya. Ano ba ang sasabihin niya? Baka may nakahanda na namang sampal ito para sa kanya kapag nagkamali siya ng sasabihin. Bakit mo pa itinanong yan? Wala namang halaga sa iyo ang damdamin ko, tugon niya. Hindi iyan ang gusto kong marinig na sagot sa iyo. Yung totoo at tunay na sagot kung mahal mo ba akong talaga o hindi. Kung sabihin ko bang oo ay maniniwala ka. Hindi ba hindi rin? Yes or no? Tanong ulit ni JK. Yes. Medyo natahimik si JK. Kita mo, ayaw ka pa ring maniwala. Gumiti si JK. Dumikit sa kanya. Nabigla siya sa sumunod na ginawa nito. Yumapos ito sa leeg niya at kinabig siya para makahalik ito sa labi niya. Nabigla siya. Imagine, hinalikan siya ni JK. Pero saglit lang ang pagkalito niya. Hindi naman marunong manghalik ang gaga. Idinikit lang nito ang labi sa labi niya. Basta't ang mahalaga, may malaking dahilan kung bakit ito ginawa ng dalaga. Siya na ang nagturo rito ng tamang paghalik. Pasiil na inangkin niya ang mga labi nito. At naramdaman niya ang panginginig ng buong katawan nito. Teka, hindi ako makahinga. Reklamo niya sabay tulak kay Simon. Napatawa si Simon. Titig na titig ito sa kanya. Bakit mo ginawa yon? Tanong nito. Siya ngayon ang napahiya. Bakit nga ba niya ginawa iyon? Iyon kasi ang naisip niyang paraan bilang pagsunod sa payo ng tatlong gagang kaibigan niya. Bakit? Ayaw mo ba? Hinawakan ni Simon ang dalawang kamay niya. Sumagot ka at tumingin sa mga mata ko. I said, bakit mo ginawa yon? Tumingin siya sa mga mata nito. Pairap, tinatanong mo pa, bakit nga ba? Diba pag mahal mo ang isang tao, pwede mong halikan bilang pruweba na mahal mo ito? Dapat ko bang paniwalaan ang sinasabi mo o joke lang yan? Joke ka dyan. Basta ikaw ang nangdayo joke. Ano, seryoso ka bang talaga o loko lang? Seryoso ko no. Tinitiyak ko lang na hindi mo na ako sasampalin matapos kong gawin ito sa iyo. At bago siya nakasagot pa,
Naseliwhan na ni Simon ng halik ang mga labi niya. Oh my gosh, may boyfriend na ako. Talagang may boyfriend na ako. Ngayon, magkalinawan tayong dalawa. On na ba tayo o kailangan pa kitang ligawan? Nahampas niya si Simon. Diba niligawan mo na ako sa internet at saka dapat sasagutin na kita bilang Brian? Nililinaw ko lang. Ikaw nga itong dapat magpaliwanag kung bakit. Natigil ang bibig niya nang i-date ni Simon ang hintuturo sa mga labi niya. May dinukot si Simon sa bulsa. Isang singsing at isinuot sa kanyang daliri. Mula ngayon, you are my girl. The only girl na mamahalin ko at iibigin. Napamulagat siya. Titig na titig siya sa singsing na ibinigay ni Simon. Kasunod noon ay lumaglag ang kanyang mga luha. Napalungkot yata kita at hindi napasaya. Actually, tears of joy ito. I love you, Simon. Believe me. I love you to. Believe ka na ba? Tumanggaw siya ng sunod-sunod. Tama pala sila sa pagsasabing seryoso ka sa akin. I didn't expect this gesture. Akala ko joke lang. Yung pala serious kang talaga. Actually ayoko sanang maniwala sa. Napigil na ang mga sasabihin niya. Dahil may kasunod nga halik ang singsing. As if, sinasabi ni Simon na silent muna. Why not? Kumanti siya ng halik sa lalaki. Ganoon ito kahusay humalik. Naturuan na kaagad siya sa first attempt pa lang. Ikaw man ang mahalikan ng isang guy na katulad ni Simon, gugustuhin mo ng manahimik habang buhay, promise. At dito nagtatapos ang kwento ni Jacqueline at Simon.